Ling Yunfeng, hindi mo ba kayang bilisan ang paghuhukay sa kanal na yan? Kung magpapabagal ka pa ng 1 minuto, wala kang makukuhang pera. Naiintindihan ko, Wang Gong. Matatapos ko to sa loob ng 1 oras. Hay, araw-araw na lang, ako ang pinagdidiskitahan. Pinahihirapan ako, hindi man lang ako pinapakain ng hapunan. Hintayin mo lang magkapera ako ng malaki. Pagsisilbihan mo ako, Wang Gong. Ha? Nako. Parang may nahukay ako. Ay. Paano to? Isang hukay lang, naputol ko ang cable ng kuryente, bago kami maghukay. Sabi ng electrician, wala raw. Nakabaong na cable ng kuryente dito. Naputol na ang cable. Paano ko to ikakabit? Ha? Anong nangyayari? Ang mga kamay ko, parang nararamdaman ko ang mga bagay sa ilalim ng lupa. 50 sentimetro sa ilalim ng lupa, may 2 bulate sa malambot na lupa, 80 sentimetro sa ilalim ng lupa, 3 piraso ng bakal, 3 metro sa ilalim ng lupa, isang sinaunang daming tungshing baochow, isang 50 tael na silver note. Nag-iba ang mga kamay ko. Kaya nitong tumpak na matukoy, ang mga bulate at bakal sa ilalim ng lupa, pati na rin ang isang sinaunang silver note. Ito ba ay isang ilusyon? Hindi ito ilusyon. Mayroong talagang bagay sa ilalim ng lupa, pero paano ko kukunin ang mga bagay na yan? Diyos ko! Pagkatapos mag-iba ng mga kamay ko, kaya ko na rin kumuha ng mga bagay nang hindi hinahawakan. Batay sa selyo, sa silver note na ito. Dapat ito ay isang sinaunang silver note. Hindi ko lang alam kung ibebenta ko ito. Magkano ang halaga nito? Ang 3 piraso ng bakal na ito, kung ibebenta ko. Siguro ilang piso lang ang halaga. Anong oras na, nagtatamad-tamaran ka pa rin? Anong oras na, nagtatamad-tamaran ka pa rin? Malapit na ang mga manggagawa para magtrabaho. Bilisan mo ang paghuhukay. Ay, sige na nga, naputol mo ang cable ng kuryente, Wang Gong. Noong nagsimula kaming maghukay dito, sabi ng electrician, walang nakabaong na cable ng kuryente. Sabi pa nga, wala raw kahit ano sa ilalim ng lupa. Huwag ka nang magpaliwanag pa ng marami. Bilisan mo at magtrabaho. Ang sahod mo ngayon, kaltas. Ikaw, ayoko na. Ano? Ayaw mo na. Ling Yunfeng, huwag kang magsisi. Isa ka lang probinsya nung manggagawa sa syudad. Kung wala kang trabaho na yan, wala kang kakainin sa labas. Ngayon, nararamdaman ng mga kamay ko, ang lahat ng bagay na may halaga. Bakit pa ako magmamaneho ng excavator? Bukod pa rito, sa laki ng mundo. Sa mga kamay kong nag-iba, natatakot pa ba akong hindi kumita ng malaking pera? Paalam na po. Mayabang ka, bata, pastahan tayo. Bukas iiyak ka at magmamakaawa sa akin. Para magpatuloy sa pagmamaneho ng excavator. Lahat ng tindahan ng antik ay tumatanggap ng ganito, kaya siguro, itong silver note na nakuha ko, tatanggapin din nila. Pumasok muna ako para magtanong ng presyo. Ano ang nagustuhan mo, kapatid? Jade at mga painting. Pati na rin ang mga porselana, lahat ay magaganda. Boss mo yun, tumatanggap ba kayo ng silver notes dito? Anong dinastiya ito? Boss, pakitingnan nga po. Daming tungshing baochow, 50 tael ng silver note. HMM. Totoo nga, kapatid, magkano mo gustong ibenta? Hindi ko masyadong alam ang tungkol sa industriyang ito. Hindi ko masyadong naiintindihan. Boss, magkano po ba ang tamang presyo para dito? Ang bagay na ito, hindi ito mabibenta sa mataas na presyo. May halaga lang ito bilang koleksyon. Nakikita kong tapat kang tao. Ganito na lang, bibilhin ko ito sa halagang 15,000. Hindi ko akalain na isang silver note lang ay mabebenta ng 15,000. Ito ay katumbas ng pinaghirapan ko sa pagmamaneho ng excavator sa loob ng 1 buwan. Bakit? Masyado bang mababa ang presyo? Nakikita ko na may selyo lang ang silver note na ito.
At may kaunting halaga lang bilang koleksyon. Ganito na lang. Pwede ko pang dagdagan ng 5,000. Ibig sabihin, 20,000 ang silver note na ito. Tama, hindi na pwedeng dagdagan pa. Sige, deal, mabuti. Kapatid, ito ang calling card ko. Kung may iba ka pang magagandang bagay sa hinaharap, pwede mo itong ibenta sa akin. Basta hindi ito ilegal. Lahat ay tinatanggap ng tindahan ko. Sige, maraming salamat, boss mo yun. Ay, ang sarap sa pakiramdam ng magbilang ng pera. Sa isang araw lang, kumita na ako ng 20,000. Kung gagamitin ko ang 2 kamay ko, para maramdaman ang mga bagay sa ilalim ng lupa, hindi ba't makakakita ako ng 100,000 sa isang araw? Hindi. 1,000,000 sa isang araw. Buti na lang at maaga akong nagising. Wala pa ring tao sa parke. Gamitin ko muna ang 2 kamay ko, para maramdaman kung may magagandang bagay sa ilalim ng lupa. 30 sentimetro sa ilalim ng lupa, isang plastic na Ultraman. 50 sentimetro sa ilalim ng lupa, isang sirang plastic na tasa ng tsaa. 1 metro sa ilalim ng lupa, isang sirang larwang kotse. Ang buong lugar na ito sa ilalim ng lupa, puro basura lang pala. Subukan ko sa ibang lugar. Dito ko na lang susubukan. Ha, ano yan? Bakit ang init? May kayamanan kaya dito? 5 metro sa ilalim ng lupa, 2 Dachong Tumbaw, mula sa Dachong Dynasty. Ah, mga tansong barya pala, kaya pala ang init. Telekinesis. Ang mga tansong barya na ito mula sa Dachong Dynasty, parang walang nakasulat sa kasaysayan. Hindi ko rin alam kung magkano ang halaga nito. Ay, ang sarap sa pakiramdam ng mag-ehersisyo sa umaga. Ang ganda ng pakiramdam. Ahahahaha. Array. Array. Ang tansong barya na ito, mukhang antik. Dachong Tungbaw. Lolo, pasensya na po, ang tansong barya na hawak mo, akin yan. Kapatid, ang 2 tansong barya mo, kayang-kaya nitong palakihin ang mata ng matanda. Oo, walang problema. Ha? Ito nga talaga, ang tansong barya ng Dachong Tungbaw. Ahahahaha, Lolo, umalis na po kayo. Ha, sa araw-araw ko. Gustong-gusto kong mangolekta ng mga antik, mayroon din akong malalim na pag-aaral sa aspetong ito. Tulad ng Dachong Dynasty na ito, walang tala sa kasaysayan. Dahil, ang dinastiyang ito ay itinatag lamang sa loob ng 10 taon, at pagkatapos ay nawasak. Gayunpaman, ang tansong barya na ginawa ng dinastiyang ito, ay may napakataas na halaga sa koleksyon. Kapatid, interesado ka bang ibenta ito sa akin? Depende po yan sa inyo, Lolo, kung magkano ang presyo na ibibigay ninyo. Ang trabaho mo kagabi, lubos akong nasisiyahan. Mula ngayon, ako na ang bahala sa iyo. Array. 5. Ling Yunfeng. Hoy, Wang Gong, ang aga-aga, wala ka sa construction site. Paano mo naman kasama ang isang babae? Alam ba ng asawa mo? Ang daldal mo, bata ka. Siniraan mo ang reputasyon ko. Humanggi ka ng tawad sa akin ngayon. Hindi na ako nagtatrabaho sa ilalim mo. Ano bang pinagmamalaki mo? Isang araw na boss. Hindi mo ba naiintindihan yan? Hey! Lolo, ang tansong barya na ito, magkano ang balak ninyong ibigay? 500,000 bawat isa, kaya, 2 tansong barya, kabuo ang 1,000,000. Tama, tama, ang nagliliyab na ilalim ng lupa, talagang may mga bagay na may halaga. Tama. 2 tansong barya, 1,000,000. Kung gusto mong ibenta, cash o tseke, pwede. Ay, hindi. Ano ba yan? Hindi ba tansong barya lang yan? Nagkakahalaga ng 1,000,000. Mag-ingat ka, baka maloko ka. Ang batang ito, kahapon lang, nasa construction site ko pa siya. Nagmamaneho ng excavator. Isang probinsyano lang na pumunta sa syudad. Isang manggagawa lang. Paano magkakaroon ng tansong barya na nagkakahalaga ng 1,000,000? Huwag mong hamakin ang mga probinsyano.
Kung babalikan ang 3 henerasyon, isa ka ring probinsyano. Ay, nako, ikaw na matandang buhok, bakit hindi ka marunong umintindi? Mabuti ang intensyon ko na payuhan ka na huwag maloko. Tinuturuan mo pa ako. Alam mo ba, ang mga tansong barya ng mga artifact ngayon, marami na. Mag-ingat ka sa pananalita mo sa akin. Paano mo nagawang saktan ng isang tao? Ay, sige, para akong walang sinabi. Binata. Gusto mo bang ibenta? Oo, ibebenta ko, mabuti. 1 milyong yuan ang naipasok sa bank card. Pagkatapos, kung mayroon ka pang ganitong magandang bagay, hanapin mo ako sa Yiding Manor. Walang problema, Yiding Manor. Hindi ba yan ang lugar kung saan nakatira ang Jiangcheng Real Estate Big Boss? Ang lugar na tinitirhan, kaya ba ang matandang lalaking ito ay... Ha. Anong nangyari? Xiaofeng, tingnan mo, mayroon ka ng 1 milyon ngayon. Interesado ka bang mag-invest sa akin? Ha? Mag-invest sa'yo? Oo, mag-invest para makabili ng excavator. Magkasama tayong magtatrabaho sa proyekto. At saka, yung matandang lalaking umalis kanina, kung tama ang hula ko, siya ay mula sa Jiangcheng Real Estate. Walang interes. Ang buhay. Puno ng ups and downs. Parang panaginip. Sa isang kisap mata, kumita na ako ng 1 milyon. Gayunpaman, ang perang ito para sa akin, ay parang patak ng tubig sa balde. Dahil sa sakit ng aking tatay, kailangan ng pera. Ling Yunfeng, ang sakit ng tatay mo. Iminumungkahi kong huwag mo nang ipagamot. Ito ay isang walang katapusang hukay. At saka, may utang ka na sa ospital, ng 3 buwan. Sabi ng ospital, kung hindi ka pa magbabayad. Doktor Zhang, nakakita na ako ng pera. Pupunta ako ngayon sa ospital para magbayad. Tatay, huwag kang mag-alala. Ang anak mo ay kumikita na ng malaking pera ngayon. Tiyak na pagagalingin kita. Yunfeng. Ang 1 milyon mo ay napapanahon. Nagpa siya ang ospital na ipagpatuloy ang paggamot. Pero curious ako, paano mo kinita ang 1 milyon? Naalala ko, hindi ka ba sa construction site? Nagmamaneho ng excavator. Kinita ko sa pagbili ng lottery ticket. Ha. Malaking bahagi ng swerte. Ano, Doktor Zhang, ang sakit ng tatay ko. Gamitin ang pinakamahusay na gamot. Ang pera ay hindi problema. Kaya kung kumita, at saka, pakiusap, humanap ka ng ilang babaeng nurse. Para sa tatay ko, kapag wala ako, maalagan siya ng maayos. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko yan para sa'yo. Salamat, Dr. Zhang. Teka, narinig ko na mayroong isang alamat na medical team sa ibang bansa na sinasabing nakapagpagaling na ng mga pasyenteng comatose. Tingnan mo kung pwede ba makipag-ugnayan sa ospital. Imbitahan ang medical team na ito para gamutin ang aking tatay. May ganoong medical team. Pero para imbitahan sila, kailangan ng malaking pera at hindi rin sigurado na makukuha sila kahit may pera. Bukod pa rito, sa ospital natin, hindi sila sigurado kung bibigyan nila tayo ng mukha. 10 milyong yuan. Sapat ba ang 10 milyong yuan? 10 milyong yuan. Ang medical team na iyon, nang gumaling ang unang pasyente na nasa vegetative state, ang komisyon pa lang ay 100 milyon na. Alam mo ba, gaano kalaking suportang pinansyal ang kailangan dito? 100 milyon. Ngayon, mayroon akong kakaibang mga kamay, na kayang tuklasin ang mga kayamanan sa ilalim ng lupa. Masasabi kong, mayroon na akong likas na kalamangan para kumita ng malaking pera. 100 milyon. Hindi siguro mahirap kitain. Dr. Zhang, pakiusap. Tulungan mo akong makipag-ugnayan. Gagawin ko ang lahat para kumita ng pera. Sige, susubukan ko. Array. Hindi ko alam kung sa ilalim ng ospital na ito, mayroong anumang bagay na may halaga. Wow! Ang lamig. Mukhang may magagandang bagay din dito. 50 sentimetro sa ilalim ng lupa, 3 basurahan. 2 metro sa ilalim ng lupa, 10 takip ng plastik na bote. 10 metro sa ilalim ng lupa, Yuchong Dagger, Tanso, Spring and Autumn Period. Ang Yuchong Dagger ng Spring and Autumn Period, magkano kaya ang halaga nito? Pagkuha ng bagay mula sa malayo. Ang ganda ng punyal. Napakatalim.
Kailangan kong puntahan agad si Boss Mo yun, para tanungin kung magkano ang halaga nito. HMM. Hindi tama. Nalabas na ang lahat ng bagay. Dapat nawala na ang kakaibang pangyayari na ito. Maliban kung mayroon pang magandang bagay sa ilalim ng lupa. Jaded Glazed Ice Bead, isang bagay na isinusuot ng reyna ng Dafeng Dynasty. Kaya pala ang lamig, ay galing sa bagay na ito. Pagkuha ng bagay mula sa malayo. Wow! Bakit ang lamig nito? Nasa palad ko ito. At mayroon pa ring mainit na agos, na dumadaloy sa aking katawan mula sa palad ko. Pakiramdam ko ay nasa pagitan ng yelo at apoy. Kailangan kong puntahan agad si Boss Mo yun para tingnan. Aba, nandito na si Kuya. Mukhang, nakakuha ka na naman ng magandang bagay. Magaling ang mata mo, Boss Mo yun. Talagang nakakuha ko ng magandang bagay. Kaya, mag-usap muna tayo. Ang mga bagay na hindi galing sa tamang paraan. Ayoko. Huwag kang mag-alala. Ginagarantiya ko sa aking sarili, na ang pinagmulan nito ay ganap na legal. Boss Mo yun, tingnan mo. Ito ay ang Yuchong Dagger na ginawa ng buong puso ni Master Oyezi. Yuchong Dagger. HMM, magaling ang mata mo. Sabi nila, ang punyal na ito ay nawala sa ibang bansa. Hindi na mahanap. Saan mo nakuha yan? Oh, minanapa ni Nuno. Kuya, sa tingin mo ba, maniniwala ako sa sinasabi mo? Totoo po, ninanapa ni Nuno. Sige, huwag na nating pag-usapan yan. Sabihin mo na, magkano ang gusto mong presyo? Boss Mo yun, maging tapat tayo. Hindi ako masyadong pamilyar sa presyo ng mga antik. Ikaw na lang ang magbigay ng presyo. Tingnan natin kung magkasundo tayo. Kapag binili ko ang iyong paninda, kailangan kong kumita. At saka, hindi ito ang nag-iisang Yuchong Dagger. Sabi-sabi, si Master Oyezi ay nakagawa ng 7 piraso. Kaya, bibigyan kita ng ganitong halaga, 200,000. Ang Yuchong Dagger na ito, ganoon lang ba kamura? Tingnan mo, gawa ito sa tanso. At gawa pa ito noong Spring and Autumn period. Hindi mo naiintindihan, ano, sa mundo ng mga antik, hindi ibig sabihin na mas luma, mas mahal. Nakadepende ito sa kung gaano ito bihira, at kung paano ito pinag-uusapan sa merkado, tulad ng jade. Ang mga may gusto nito ay kayang magbayad ng napakalaking halaga, pero kung ayaw mo, wala itong halaga. At saka, ginto, 10 taon na ang nakalipas. Ilang daang yuan lang ang 1 gramo. Ngayon, libo-libo na ang 1 gramo. Sige, sige, Boss Mo yun, magaling ka talagang magnegosyo. 200,000, sige na, sige, gusto mo bang bank transfer o cash? Teka, huwag kang magmadali, may isa pa akong kayamanan dito. Gusto kong ipakita kay Boss Mo yun. Oh, may magandang bagay pa pala si Kuya, Sige. Tingnan mo, ang ganda ng yelo, parang may mainit na agos, na pumapasok sa katawan ko. Anong klaseng bracelet ito? Bakit napakahiwaga? Kung titingnan lang ang material ng bawat isa sa mga perlas, dapat ito ay Emperor Jade. Ito ay isang natatanging bagay sa mundo ng jade. Ang epekto nito ay napakaganda. Tama, Boss Mo yun. Magkano ang presyo? Ito. Kuya, hindi ko ito kayang presyuhan. Bakit? Hindi ba't ang Emperor Jade sa mundo ng jade ay pinag-aagawan ng maraming tao? Hindi ba't si Boss Mo yun ay walang interes dito? Hindi ako walang interes. Ang bracelet mo ay napakamahal sa aking kayamanan. Baka hindi ko ito kayanin kung isa lang ang Emperor Jade. Kaya ko pa siguro. Pero, sa bracelet mo, mayroong higit sa 10 piraso ng Emperor Jade na magkakasama. Dapat mong malaman, isang napakalaking emperador na Jade ay maaaring magpataas ng presyo sa mundo ng Jade. Kaya naman, paano ko ito presyuhan? Hindi ko kayang presyuhan ito. Kung gayon, itong sa akin. Hindi ko na ba ito maibebenta? Sa totoo lang, may isa pang paraan para maibenta ito. Iyon ay sa pamamagitan ng pagtitiwala sa isang auction house. Kung pinagkakatiwalaan mo ako, tutulungan kitang makipag-ugnayan sa isang auction house. Sige, bibigyan kita ng komisyon sa tamang panahon. Kung gayon, gusto ko ng 20% komisyon.
20%, napakalaki naman ng komisyon mo. Dahil ang iyong bracelet ay napakamahal, maaari lamang itong dalhin sa pinakamalaking auction house sa Jiangcheng. Mayroon silang kakayahan na makipag-ugnayan sa iyo, sa mga taong mahilig sa emperador na jade, at may kakayahang magbid. Bukod pa rito, sila ay isang pribadong sistema ng pagiging miyembro. Ang ordinaryong nagtitiwala ay walang kwalifikasyon para ay pa-auction sa kanila. Kaya, naiintindihan mo ang ibig kong sabihin, di ba? Oo, naiintindihan ko. Kung gayon, gagawin ko ang sinabi mo. Kung gayon, kailan tayo magdadala nito sa auction? Pagkatapos ng 3 araw, makikipag-ugnayan ako sa iyo. Kung gayon, ibibigay ko muna sa iyo ang 200,000 para sa Yuchong Dagger. Ibibigay ko sa iyo. Sige, HMM. Ang bank card ay nakatanggap ng 200,000 yuan. Narito. Maraming salamat, Boss Mo. HMM. Array, 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 array. SSS. Ano ang tumusok sa akin? Baka may kayamanan din dito sa lupa. Paano ka magmaneho, bata? Binangga mo ang binti ko. Magbayad ka. Hindi. Ikaw ang biglang lumabas. At binangga mo ako. At gusto mo pa akong magbayad. Ano ang iniisip mo? Bata, binangga mo ang kasama namin. Hindi mo ba siya dadalhin sa ospital? Gusto mo pang tumakas? Dali, magbayad ka. Paano ko biglang naramdaman na ito ay isang planadong banggaan? Banggaan ng porselana. Sige na. Nahuli mo kami. Kung gayon, hindi na kami magpapanggap. Ang prinsipyo ng hindi pagpapakita ng yaman. Naiintindihan mo, di ba? Kanina, nang dumaan kami sa antique shop. Nakita namin ang boss na nag-transfer sa iyo ng 200,000. Ibigay mo sa amin ang perang iyon, at kalimutan na natin ang nangyari ngayon. Kung hindi, sa natitirang bahagi ng iyong buhay, mamumuhay ka na lang sa wheelchair. Ibigay mo ang pera, kung hindi, babasagin ko ang buto mo. Narinig mo ba? Ibigay ang pera. Nagnanakaw kayo sa liwanag ng araw. Hindi ba kayo natatakot na mahuli ng pulis? Ha? Huhulihin kami ng pulis. Ilang daang beses na kaming nakulong. Bibilang ako ng 3. Bilisan mo at ibigay ang pera. Kung hindi, tutulungan kitang bilangin. Sige, 3, 2, 1. Sige, suntukin mo. Halika, mukhang hindi ka matututo hanggat hindi ka namin binubugbog. Hindi ka magbibigay ng pera. Ano? Array. Ha? Anong nangyari kanina, kuya? Bakit bigla kang bumagsak? Kaya pala, ang mga kamay ko, hindi lang pala kayang makita ang mga kayamanan sa ilalim ng lupa, mayroon din palang ganitong kalakas na kapangyarihan. Kung gayon, ano pa ang ikakatakot ko? Kuya, ayos ka lang ba? Array, huwag mo akong alalayan. Masakit ang buto ng buntot ko. Hihiga muna ako sandali. Sugurin niyo siya, bugbugin niyo siya. Anong kinakatakutan niyo? Mas marami tayo. Kahit medyo may kakayahan ang batang ito, hindi niya tayo kayang labanan. Marami tayo. Sugod, sugod, sugod. Tama ang sinabi ni kuya. Mga kapatid, sabay-sabay tayong sumugod. Tapos na, kuya. Sa pagkakataong ito, nabangga tayo sa bakal. Ang batang ito ay sanay sa pakikipaglaban. Ang mga braso niya, mas matigas pa sa bakal. Hindi talaga natin siya kayang talunin. Takbo. Array, bilisan mo, bilisan mo. Hoy, teka, hintayin niyo ako, Array. Ano, nang ahas ka pa ring humingi ng pera? Kuya, ako ay nagkamali. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago na ako at magiging mabuting tao. Hindi na ako gagawa ng ganito ulit. Babayaran ko ang pinsala, babayaran ko ang pera. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera ko. Ito lang ang lahat, pakiusap. Kuya, patawarin mo na kami. Maging mabuting tao ka sa hinaharap. Kung sakaling malaman ko ulit na gumagawa kayo ng masama, hindi ko kayo patatawarin. Opo, susundin po namin ang inyong payo. Pumalis kayo. Array, pumalis ka. Tingnan mo ang lupa dito. Ano kaya ang bagay na ito na nagpapasakit sa palad ko? Ano ba talaga ito? 1 metro sa ilalim ng lupa, mga laryo. 5 metro sa ilalim ng lupa, mga basurang plastik. 15 metro sa ilalim ng lupa,
Isang tansong espada, mula sa Western Zhou Dynasty. Wow! Kaya pala espada. Kaya pala kanina, masakit ang palad ko. Kumuha ng bagay mula sa malayo, lumabas ka. Ah! Madaling putulin ang lupa na parang putik, ang galing na espada, at isa pang tansong espada. Kung ibebenta ito, malaki rin ang halaga nito. Pero kung ibebenta ko ulit kay boss mo yun, PWE, malamang kulang ang pondo niya, hindi niya kayang bilhin. Mas mabuti pang tingnan ko sa antique market. HMM. Hoy, bata. Nakita kong may dala kang bagay. Mayroon ka bang anumang kayamanan? Gusto mo bang ibenta? Mayroon akong espada rito. Tanso, bibilhin mo ba? Kailangan mo munang ipakita ang bagay, para makita ko kung ano talaga iyan. Ang espada mo ay walang halaga. Mga 200 lang. 200. Ano bang biro yan? Seryoso akong bumibili. Kung hindi ka kontento, dadagdagan ko pa ng 100. Ang tansong espada ng batang ito ay totoo, pero mukhang bago siya. Hindi ko pa siya nakita sa antique market, malamang baguhan siya. Kailangan kong gumawa ng paraan para mabili ang espada sa pinakamababang presyo. Ang boss na ito, inaakala ba niyang wala akong alam? Buti na lang, dati ay kaya kong maramdaman na ang antique na ito ay tanso mula sa Western Zhou Dynasty. Kapatid, nakikita kong gusto mo talagang ibenta, at ang bagay mo ay peke lang. Ganito na lang, dadagdagan ko pa ang pera mo. 500 ang presyo, ibenta mo sa akin, HMPH. Isang tansong espada, 500 lang. Ang lakas mong tumawad. Ibenta mo sa akin, bibigyan kita ng 2,000, 20 milyon. Ano ba ang iniisip mo? 2,000. Peke lang yan. Okay na ang 2,000. Matandang Leo, isang magandang tansong espada, 2,000 lang. Hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat? Sa buong Antique Street, marami ka nang naloko, hindi ba? Maganda ang espadang ito. Kahit paano, nagkakahalaga ito ng 2 o 3,000. Ganito na lang, bata, bibigyan kita ng 30,000. Ibenta mo sa akin. Huwag mong ibenta sa kanila. Magkakilala sila sa likod. Ay, ikaw talaga. Magaling kayong maglaro. Sabay-sabay kayong nagpapanggap. Hindi ko na ibebenta. Ay, huwag. Kapatid, ang presyo, pwede pa nating pag-usapan. Kayong tatlo, iniisip nyo lang lokohin ang bata, hindi tama yan, ha ha ha. Matandang Chen. HMM, kapatid, tadhana talaga, nagkita na naman tayo. Ang tansong espada mo, patuloy nilang tinatawaran, ganito na lang, bibigyan kita ng makatarungang presyo, 5 na milyong piso, ang dami naman. Kahit alam ko ang halaga ng tansong espada na ito, hindi ko inakala na aabot ito sa ganoong kataas na presyo. 5 na milyong piso. Ang tansong espada na ito, matagal ko nang napansin. Totoo ito. Kaya, gusto mo bang ibenta? Gusto kong ibenta. Sige, kung gayon, ililipat ko na ang pera sa iyo. Halika. Ang bank card ay nakatanggap ng 5 milyong yuan. Ito. At mayroon pa, kapatid, noong nakaraang beses sa parke, hindi ba sinabi ko na sa iyo, kung mayroon kang magagandang bagay ulit, direkta mo akong kontaken. Huwag ka nang pumunta sa ganitong lugar. Ang mga ibinebenta sa mga stall na ito, ay puro peke. Bukod pa rito, ang mga bumibili ng bagay dito ay iniisip lang, na makakuha ng libreng pera. Nakalimutan ko, gusto ko pa sanang tanungin ka, ang espadang ito, saan mo nakuha? Sasabihin ko na mayroon akong espesyal na kakayahan sa pagtukoy ng kayamanan. Sa pamamagitan ng 2 kamay na ito, maaari kong tumpak na matukoy, kung saan may nakatagong kayamanan, at pagkatapos ay tumpak na hukayin ito. Hindi ko alam kung maniniwala si matandang Chen. Ha ha ha. Kung talagang mayroon kang ganoong kakayahan, ang mga bagay na makukuha mo, lahat ay bibilhin ko. Ha ha ha. Aalis na ako, sige. Oy, kapatid, anong relasyon mo kay matandang Chen? Parang gustong-gusto ka niya. Hehe. Wala akong masabi, kapatid. Kanina ay nagpakita kami ng kawalang galang sa iyo. Sana ay mapatawad mo kami.
Sige, sige, patawad, 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 kapatid. Kumain tayo ng sabay. Ay, ayoko. Hindi pa ba kayo tapos? Sino ang humila sa akin ulit? Sino ang kagalit ko? Ah. Ay. Ay. Pula. Hindi tama. Hindi ito ilusyon. May magandang bagay sa ilalim ng lupa. 1 metro sa ilalim ng lupa, balat ng melon at gulay. 2 metro sa ilalim ng lupa, plastic bag ng instant noodles. 5 metro sa ilalim ng lupa, sirang fluorescent tube. 10 metro sa ilalim ng lupa, sirang baterya. 50 metro sa ilalim ng lupa, bloody lotus painting. Sa ilalim ng lupa ay may balat ng melon at gulay, at sirang baterya at basura. Pero ang bloody lotus painting na ito, dapat ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pulang singsing sa braso ko kanina. Kapatid. Kapatid, kanina ay hinayla ka namin. Gusto lang naming sabihin sa iyo, may balat ng saging sa ilalim ng iyong mga paa. Hindi ka naman siguro nasaktan, di ba? Ang katawan ko ay hindi naman bote. Bakit naman ako mababasag sa isang bagsak lang? Ngayon, araw, maraming tao. Mamaya sa gabi na lang kita ilalabas. Tara na. Mga tao sa antique market, ang late naman ang tapos ng trabaho. Madaling araw na. Telekinesis. Tulong, tulong. Anong ingay yan? Baka may multo sa bloody lotus painting na ito. O kaya naman, ang babae sa painting ay isang demonyo na nakakulong sa painting na ito. Kaya pala kaninang umaga, nang maramdaman ko ang ilalim ng lupa, may kakaibang pulang liwanag na lumalabas. Tulong, tulong. Hindi. Ang ingay na ito ay hindi galing sa painting. May kanidnap pala. Hindi pala ang babae sa painting ang sumisigaw. Nagulat ako. Bitawan niyo ang babaeng yan. Sa gitna ng gabi, may tao pa rin pala. Huwag kang makialam, bata. Kung hindi, papasukin ka namin ng walang armas, at lalabas ka ng may dugo, pakawalan niyo siya, sumuko kayo sa pulis. Pwede kong isipin, na walang nangyari. Ang galing mo talagang umarte. Mga kapatid, bugbugin niyo siya. Isang bugbog. Nako, sanay siya sa pakikipaglaban. Takbo, mga kapatid. Ang bilis tumakbo. Ayos ka lang ba? Salamat sa pagligtas mo sa akin. Mabuti kung ayos ka lang. Umuwi ka na. Ay. Ang dilim na ng gabi, niligtas mo ako. Hindi mo ba ako ihahatid pa uwi? Wala akong oras. Kailangan ko pa ring ibenta ang painting na ito, para magkapera. Antiquarian ka. Oo, siguro. Ito ang Bloody Lotus Painting. Alam mo ang Bloody Lotus Painting na ito? Oo, narinig ko na. Sinasabing ito ay ipininta ng isang pintor para sa reyna ng Dakon Dynasty. Ipininta niya ang sarili niya. Ang sarili niya. Bakit naman ito naging kulay dugo? Dahil hindi na mahal ng emperador ang reyna, at ipinatapon siya sa Cold Palace, sa kanyang mundo. Lahat ng bagay ay naging kulay dugo. Kaya, kapag matagal mong tinitigan ang painting na ito, makakaramdam ka ng matinding depresyon. Ganito na lang, bibilhin ko ang painting na ito, bilang pasasalamat sa pagligtas mo sa akin. Magkano ang balak mong ibayad? Bagamat luma na ang painting na ito, pero ang estilo ng painting na ito ay hindi kaaya-aya, may pakiramdam na, habang tinititigan mo, lalo kang naiinis. Kaya, hindi ko ito mabibigyan ng masyadong mataas na presyo, pero niligtas mo ako, bibigyan kita ng 1,000,000 yuan. Ayos lang ba? Ayos. Ay transfer mo na. Ang bilis naman ng batang ito, ibinenta niya sa akin ang painting, hindi ko rin alam ang presyo.
Bagamat nakakapanlumo ang painting na ito, at hindi komportable, pero kahit papaano, nagkakahalaga pa rin ito ng 2 hanggang 3 milyon. Binawasan ko lang ng 1 milyon ang presyo. Kung gusto niyang itaas ang presyo, ibibigay ko naman. Baka naman ang painting na ito ay ninakaw niya. Kuya, nagmamadali kang ibenta ang painting na ito. Hindi kaya ninakaw mo yan. Ninakaw, ano yan? Hinukay ko yan mula sa ilalim ng lupa. Hinukay mula sa ilalim ng lupa. Kung gayon, ikaw, hindi kaya isa kang Tomb Raider. Tomb Raider. Hindi ako gumagawa ng mga ilegal na bagay. Ang pagnanakaw sa libingan ay labag sa batas. Narinig mo na ba? Ang tungkol sa mga profesional na treasure hunter. Narinig ko na. May mga tagapagmana pa pala ang props yung ito. Kung gayon, 1 milyon ang presyo, deal. 1 milyong piso, direkta sa bank account. Sige, tapos na ang transaksyon. Aalis na ako. Hoy, binili ko ang painting mo, at iniligtas mo ako. Hindi mo ba ako ihahatid pa uwi? Hindi ka ba natatakot na makidnap ulit ako? Nakatakas na ang mga masasamang tao. Sa ngayon, wala nang mangkikidnap sa iyo. Mukha kang mayaman. Siguro isa kang mayamang dalaga. Sa susunod na lumabas ka, magdala ka lang ng ilang bodyguard. Sa panahong ito, mayroon pa rin ganitong klase, ng lalaking walang pakiramdam. Iniligtas niya ang isang tao, pero hindi niya inihahatid pa uwi ng ligtas. Anong klaseng tao yan? Anong nangyayari? Bakit ang mga kamay ko ay minamanipula ang aking mga binti? Hindi ko mapigilan ang pag-atres. Lalaking walang pakiramdam, kahit na bumalik ka para aliwin ako, galit pa rin ako. Pero hindi ka naman ganun ka-insensitive. Ihatid mo na ako pa uwi. Hindi pala siya bumalik para ihatid ako pa uwi, kundi para lokohin ako. Ang lalaking ito, walang kwenta. Sa wakas, huminto na ang mga kamay ko. Dinadala ang mga paa ko sa paglalakad ng paatros. Saan ba ako dinala nito? Nako. Ito ay isang mass grave. Ang mga inilibing dito ay mga kaluluwang walang katawan. Bakit ako dinala dito? Dalawang metro sa ilalim ng lupa, gagamba. 5 metro sa ilalim ng lupa, buto. 70 metro sa ilalim ng lupa, kuweba. 100 metro sa ilalim ng lupa, fossil ng dinosaur, mini raptor. 60 sentimetro ang haba, ito ang pinakamaliit na kilalang uri ng oviraptor. Kaya pala ang mga kamay ko ay hindi ko mapigilan. Kinokontrol ang mga binti ko. Nalaman ko na pala, isang mini raptor fossil. Ito ay isang bihirang kayamanan. Nabuhay noong huling bahagi ng Cretaceous period. May haba na 60 sentimetro. Ito ay isa sa mga pinakamaliit na kilalang oviraptorosaur, isang carnivorous na dinosauro. Hindi masama, hindi masama. Ang aking mga kamay ay talagang mahusay. Alam nilang dalhin ako sa paghahanap ng kayamanan ng kusa. Pagkuha ng mga bagay mula sa malayo. Kumpleto ang istruktura, at buo pa rin ang mga buto. Naaalala ko ang Jiangcheng Museum. Parang wala silang dinosaur fossil na nagpapatatag sa kanilang koleksyon. Kapag nagbukas ang museo bukas, ibebenta ko ito sa kanila. Ano ang dala ng lalaking iyon? Nako, ano ang dala mo? Bakit parang dinosaur fossil? Mukha itong dinosauro. Pero kung fossil ba ito, hindi ko alam. Posible rin. Ito ay isang modelo na gawa sa kahoy. Ang liit naman. Mas mahaba pa ang binti ko. Hello, Binibini. Hindi ito modelo, kundi isang tunay na mini raptor dinosaur fossil. Pasensya na. Tawagin mo ang inyong tagapamahala. Sige, sige. Ang ibig mong sabihin, ibibigay mo ito sa amin. Tatawagin ko na ang aming curator. Hindi ko sinabing ibibigay ko. Curator, siya iyon. Sabi niya, ang dinosaur fossil na ito, ibibigay niya sa ating museo. Salamat. Salamat, binata, sa ibinigay mong dinosaur fossil. At salamat din sa iyo, sa malaking kontribusyon mo, sa ating Jiangcheng Museum. Ito ay isang tunay na dinosaur fossil, at sa aking karanasan. Ito ang pinakamaliit na dinosauro, na kilala sa mundo. Isang mini raptor.
Ito ay ganap na maaaring maging ang kayamanan ng ating museo. Makipag-ugnayan agad sa mga reporter, magdaos ng press conference. Ay promote ng husto ang binatang ito. Ang ganitong dakilang diwa ng walang takot. Binata, paano mo nakuha ang kumpletong dinosaur puzzle na ito? Maaari mo bang sabihin sa amin? Ay, ano ba yan? Ay, ano ba yan? Huwag ka munang masyadong ma-excite. Ako. Hindi ko sinabing ibibigay ko. Kailangan kong singilin. Gusto mo ng pera? Oo naman. Nang ahas humingi ng pera sa museo. Astig ang binatang ito. Talaga. Binata, kami ay isang museo. Kami ay isang non-profit na organisasyon. Hindi yata tama na humingi ka ng pera sa amin. Hindi ba? Tingnan mo ang mga koleksyon sa aming museo. Lahat ay mula sa mga ordinaryong tao, na kusang loob na nagbigay. Pero ikaw, nang ahas kang humingi ng pera, wala ka bang diwa ng pagiging walang pag-iimbot? Sa akin ang bagay na ito. Kinuha ko ito. Kailangan ko itong ipagpalit ng pera. Kailangan kong buhayin ang aking pamilya. Kailangan kong kumain. Isa pa. Hindi naman ako super mayaman. May punto ka. Kung gayon, bigyan ka namin ng simbolikong halaga. Aayusin ko ang isang 1,000 yuan na gantimpala para sa iyo. Direktor, ito ay isang tunay na puzzle. At sinabi mo rin kanina, ito ang pinakamaliit na kilala sa mundo, Mini Raptor Puzzle. At gusto mo pa itong gawing kayamanan ng museo. Paano mo naman ako bibigyan? Ng 1,000 yuan lang. Ganito na lang, bibigyan pa kita ng bandila ng papuri, bilang pagkilala, sa iyong diwa ng pagbibigay. Direktor, dinala ko ang dinosaur puzzle na ito, dahil alam kong wala, ang ating museo nito, pero dapat may kapalit din, di ba? Sobrang liit naman ang ibinibigay mo. Sino ba naman ang humihingi ng pera sa museo? Ibigay mo sa amin ang bagay na ito. At gagawan ka namin ng larawan. Ilalagay sa dingding, para makita ng lahat ng bisita. Para makita ng lahat ng bisita. Ang iyong kadakilaan, anong silbi niyan? Mababayaran ba niya ng pagkain ko? Talagang isang lalaking, mukhang pera. Direktor, hindi na namin kailangan ang dinosaur puzzle na ito. Hindi mo na talaga kailangan, ha? Sige, kung gayon, dadalhin ko ito sa auction. Naniniwala akong maraming mayayaman ang mag-aagawan dito. Aalis na ako. Teka. Pag-usapan pa natin. Ano pa ang gusto mong pag-usapan? Alam mo ang kahalagahan ng dinosaur puzzle na ito sa ating museo. Ganito na lang, magkano ang gusto mo? 500 milyon. Hindi pwede, sobrang dami niyan. Hindi namin kayang ibigay, ganito na lang. Sa aking pinakamataas na kapangyarihan, aayusin ko ang 100,000 yuan para sa iyo, bilang paunang bayad sa ating kooperasyon. At pagkatapos, iwanan mo ang dinosaur puzzle dito, at sa museo. Magtatayo ako ng isang espesyal na dinosaur exhibition area, ang kita mula sa tiket. At ang tubo. Hati tayo, 5050. Ano sa tingin mo? Magandang ideya yan. Isa pa. Hindi naman lahat ng koleksyon ng museo ay libreng tingnan. Mayroon ding mga may bayad. Sige, napagdesisyonan na. Pero, 70-30 ang hatian. Ako ang 70, ikaw ang 30. Sige. Maligayang kooperasyon, maligayang kooperasyon. Ikaw ang pinakamahusay na negosyante na nakita ko. Aayusin ko kaagad ang pera para sa iyo. Sige. Pakiusap. Sabi nila, ang lokasyon ng museo ay pinili batay sa feng shui. Hindi ko alam kung totoo. Subukan muna natin ang ilalim ng lupa. May kayamanan kaya dito? Isang metro sa ilalim ng lupa, drainage pipe. 3 metro sa ilalim ng lupa, mga konkretong haligi. 20 metro sa ilalim ng lupa, lupa. 50 metro sa ilalim ng lupa, may isang treasure chest sa isang lihim na silid. Lihim na silid, nakalock na treasure chest. Interesante. Kukunin kita mamaya sa gabi. Sa wakas, wala nang tao sa hating gabi. Maaari ko nang kunin ang treasure chest na ito mula sa ilalim ng lupa. Anong ginagawa mo? Nakasquat ka sa hating gabi, sa harap ng aming museo. Wala akong masamang iniisip, bigla lang akong sumakit ang tiyan.
Kaya umupo lang ako dito sandali. Sa lahat ng aking kalkulasyon, isa lang ang hindi ko nakalkula. Ang pasukan ng museo ay may security guard. Sumasakit ang tiyan ko. Sumasakit ang tiyan mo, pero hindi ka dapat dito. May pampublikong banyo 200 metro sa unahan. Sige. Salamat, kuya. Pupunta na ako. Ang security guard na ito ay palaging naglalakad dito. Hindi ako makadaan. Mayroon na. Ang distansya ko sa pasukan ng museo ay 50 metro lang. Hindi ko alam kung ang aking nagbago na mga kamay ay mararamdaman ang treasure chest sa lihim na silid. Subukan natin. Dapat maramdaman ko ito. Kapag naramdaman ko ito, maaari kong kunin ang treasure chest mula sa malayo. Mayroon na. Sakto, 50 metrong radius. Maaari kong kunin ang treasure chest mula sa ilalim ng lupa. Telekinesis. Sa wakas, nakuha ko na. Tingnan natin kung ano ang laman nito. Ano ba talaga ang laman mo? Ay, ikaw na naman. Hindi ka ba pumunta sa banyo? Paumanhin, Kuya Security Guard. Gusto ko sanang pumunta sa pampublikong banyo, pero hindi ko na hinaya. Naku, dito ka nag-resolve. Ang laki mo na, bakit ganyan ang ugali mo? Umalis ka na, agad-agad. Bubuksan ko ang treasure chest sa bahay ko. Wala nang lalabas, di ba? Tingnan natin kung anong kayamanan ang laman mo. Nako. Ang laman nito ay napakaganda. Napakaganda. Puro gold bars. Mayroong 20 gold bars sa kabuuan. Bawat gold bar ay may 500 gramo. Batay sa kasalukuyang presyo ng ginto, 1,000 yuan bawat gramo. Kaya, 10 milyong yuan. Hindi masama, hindi masama. Ang kita ko ngayong araw ay talagang lampas sa inaasahan. Pero sino kaya ang taong iyon na nagtago ng isang kahon ng gintong bar sa lihim na silid na iyon? At sino naman ang naghukay ng lihim na silid na iyon at sinadya pa niyang ilibing ito sa ilalim ng pasukan ng museo? Hindi ko talaga maintindihan. Bahala na. Sino man ang may-ari nito, wala namang pangalan na nakasulat. Ngayon, nasa kamay ko na ito, kaya akin na ito. Matulog na tayo. Bukas, maghuhukay ulit ako ng kayamanan. Ang galing. Pagkatapos kong makuryente, nag-evolve pala ang aking mga kamay. Kahit anong hawakan ko, puno man o poste ng kuryente at pader, o anumang bagay. Basta nakakonekta sa lupa, malinaw kong mararamdaman kung ano ang nakabaon sa ilalim ng lupa. Super sensing. Ang mga wire sa pader na semento. Ang mga tornilyo sa mga bitak ng pader. Ang electrical box sa silid ng kuryente. At sa ilalim ng pundasyon ng gusali, isang jaded thumb ring. Ang jaded thumb ring na isinusuot ng emperador ng Daquan Dynasty, sumisimbolo sa kapangyarihan ng imperyo. Hindi ko inaasahan, nasa lalim na 100 metro sa ilalim ng pundasyon, ay may nakabaon palang jaded thumb ring na isinusuot ng sinaunang emperador. Talagang isang hindi inaasahang pagtuklas. Telekinesis. Bukas, ibebenta ko itong thumb ring kay Matandang Chen. Tingnan natin kung magkano ang halaga nito. Array, matulog na, matulog na. Ang address na ibinigay sa akin ni Matandang Chen noon, dito siguro iyon. Magandang araw po, bumisita po ako kay Matandang Chen. May appointment ka ba? Ay, teka, hindi ba ikaw si Ling Yunfeng? Ikaw si...
Si Hiergo, ang kaklase ko sa high school. Dito ka pala nagtatrabaho bilang security guard. Ang taong ito ay dati ng basagulero. Naaalala ko, sinuntok pa niya ako noon. Pero ngayon, malaki na kami. Lahat ng iyon ay nakaraan na. Hindi ko na lang pinapansin. Anong ibig mong sabihin na nagtatrabaho bilang security guard? Hindi mo ba alam na ito ang Yiding Manor? Ang mga nakatira dito ay mayayaman at makapangyarihan. Kahit na security guard ako dito, isa akong security guard na mataas ang antas. 10,000 yuan sa isang buwan. Ikaw naman, nabalitaan ko, hindi ka nga nakapasa sa entrance exam sa kolehiyo, di ba? Tapos, nagtrabaho ka sa construction site, bilang operator ng excavator, di ba? Anong ginagawa mo dito? Naghahanap ka ba ng trabaho bilang janitor? Hindi ako naghahanap ng trabaho. May kailangan lang ako kay Matandang Chen. Anong kailangan mo kay Matandang Chen? Makikipag-ugnayan ka ba? Ay, hindi mo ba alam na araw-araw? Maraming naghahanap kay Matandang Chen para makipag-ugnayan. Wala pang 100, mga 80 na rin. Mas mabuti pang umalis ka na. Umalis ka na lang dito. Hindi ako pumunta dito para makipagkilala. Pumunta ako dito para hanapin si Matandang Chen. Para magbenta ng antik. Ito ay isang jade palm ring. Sinabi sa akin ni Matandang Chen noon. Mahilig siya sa mga antik. Kung mayroon daw akong magandang bagay, dalhin ko raw dito para ibenta. Ibigay mo sa kanya. Mahilig si Matandang Chen sa mga antik. Pero hindi siya tanga. Kilala mo pa siya. Ano ang pinagpapanggap mo? Peke lang yan. Sino ang niloloko mo? Hiergo. Sinira mo ang jade palm ring na ito. Patay ka na. Bakit hindi ka na lang sa construction site? Magmaneho ka ng maayos ng excavator. Bakit ka nandito para mandaya? Sinira ko ang jade palm ring mo. Para hindi ka na mandaya ng ibang tao dito. Umalis ka na. Huwag kang maging sagabal dito. Maayos naman akong nakikipag-usap sa iyo. Ayaw mong ipakita sa akin si Matandang Chen. Okay lang. Bakit ka pa nagmumura at nagbabato? Ano? Hindi ka ba sumusunod? Umalis ka na. Kung hindi, babasagin ko ang ulo mo gamit ang tungkod na ito. Ano ang ginagawa mo? Matandang Chen. Hawak mo ang tungkod. Sasaktan mo ba ang isang tao? Ikaw, Matandang Chen. Ganito po ang nangyari. Ang batang ito, sabi niya kilala mo raw siya. At sinabi pa niya, na magbebenta siya ng kung anong sirang palm ring sa inyo. Pero kilala ko ang batang ito. Ang pangalan niya ay Ling Yunfeng. Siya ay isang lalaki na nagmamaneho ng excavator sa construction site. Paano niya makikilala ang isang kagalang-galang na tao na tulad mo? At saka, peke talaga ang palm ring niya. Kaya pinapaalis ko na siya para hindi niya madumihan ng sariwang hangin dito sa Yiding Manor. Chen, Matandang Chen, ito si Ginoong Ling. Kilala niya ako. Paano mo nagawa na palayasin ako, ang palm ring? Sinira ko. Ito ay tunay. Ito ay isang jade palm ring na isinuot ng emperador ng Dakon Dynasty. Ito ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng emperador. Ang palm ring na sumisimbolo sa kapangyarihan ng emperador. Talaga. Talaga, nasira lang ito ng ganito. Ano? Tunay. Tapos na, tapos na, tapos na. Ano ang ginawa ko? Matandang Chen. Bulag na ako. Hindi ko kilala ang bagay na ito. Akala ko si Ling Yunfeng. Niloloko lang tayo ng peking bagay. Patawarin mo ako, pakiusap, paumanhin. Isang paumanhin lang. Mababawi ba niya ng pinsala? Alam mo ba? Magkano ang halaga ng singsing na ito? Kahit patayin ka, hindi mo mababayaran. Anong gagawin ko? Hindi ko naman sinasadya. Feng. Kuya Feng. Nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Patawarin mo ako, pakiusap. Tapos, kumuha ka ulit ng isa. Isang singsing na pareho. Para kumalma si Matandang Chen. May problema ba sa utak mo? Saan ako kukuha ng isa pa? Para sa iyo. Umalis ka. Huwag kang kumapit sa akin. Kung gayon, hindi ba ako mamamatay? May tao. Kunin ninyo si Hiergo na ito, at pakainin sa aso. Hindi. Kuya Feng, pakiusap, iligtas mo ako. Oo, sinira ko ang jade ring. Pero, hindi naman siguro kailangan akong mamatay, di ba? Pakiusap, kausapin mo si Matandang Chen para sa akin. Gusto ko pang mabuhay ng ilang taon. Ayoko pang mamatay ng maaga. Matandang Chen, bigyan mo ako ng pabor. Kahit na sinira niya, ang jade ring na ito, hindi naman siya karapat dapat mamatay. Dahil ikaw ang nagsabi, palayain mo siya.
Mula ngayon, huwag kang manatili sa Jiangcheng. Mas malayo, mas mabuti. Huwag kang magpakita sa akin ulit. Kung hindi, ihuhulog kita sa ilalim ng ilog. Opo, opo. Salamat, matandang Chen. Salamat, Kuya Feng. Hindi ka pa ba aalis? Opo, matandang Chen. Aalis na po ako. Sirang-sira na ang jade ring na ito. Huwag. Ang jade ring na ito, kahit nasira na, kukunin ko pa rin. Isa pa rin itong antik. Gayunpaman, kailangan itong diskwentuhan ng malaki mula sa orihinal na halaga nito, mga 3 milyong lang. Sira na ang singsing na ito. Kaya pa rin bang magkakahalaga ng ganito kalaki? Ha ha ha. Siyempre. Ang mga bihirang bagay ay mahalaga. Ito ay isang jade ring mula sa Dakwon Dynasty. Nang umakyat sa trono ang emperador, sa kasaysayan, hindi ito naitala, pero alam ng matanda, ang jade ring na ito. Ginawa ito sa pamamagitan ng pinagsamang lakas ng buong bansa, kaya malaki ang halaga nito kung hindi ito nasira. Ang halaga. Nagkakahalaga ng 10 milyong yuan, HMM. Tatlong milyong yuan ang naipasok sa bank account mo. Naipadala ko na ang pera sa iyo. Tanghali na ngayon. Kung gayon, kumain ka muna dito. At saka, ipapakilala ko sa iyo, ang aking ampon na apo. Sa ibang araw na lang siguro, kailangan ko pang kumita ng pera, kaya abala ako. Kung mayroon ka pang magandang bagay, tandaan mong ibenta sa akin, ha? Ang mga lugar sa Jiangcheng. Direkta kong ginamit ang aking mga kamay para kapain. Lahat ng kayamanan na naramdaman ko, naubos ko na. Pero ang ilalim ng lawa sa parke na ito, hindi ko pa naramdaman. May kayamanan kaya dito? Sige, subukan ko, ang aking mga kamay. Ito ay isang night pearl. Ang night pearl na ito, ayon sa alamat, sa TV ko lang nakita. Ito ay isang uri ng kayamanan na nagliliwanag mag-isa. Sabi-sabi, kaya rin itong panatilihin. Ang katawan na hindi nabubulok. Ang night pearl na ito, kailangan kong makuha. Kukunin ko ito gamit ang aking kapangyarihan. Hoy, matandang Chen, pasensya na, naistorbo pa kita ng ganito gabi. Hindi ka nakakaistorbo, kasama ko lang ang aking ampon na apo, na kumakain ng hapunan. Ngayon ka tumawag, mayroon ka bang kailangan? Ganito kasi, mayroon akong night pearl dito. Hindi ko alam kung interesado ka. Ano? Night pearl, ito ay isang magandang bagay. Interesado ako, sobra, sige, pupuntahan na kita ngayon. Halika. Halika, halika, kumain tayo habang nag-uusap. Ang presyo ng night pearl na ito ay, matandang Chen, hindi na ako kakain, ako pa. Lolo, siya ang sinasabi ko sa iyo noon. Ang nagligtas sa akin, ang lalaking may nunal sa leeg, ang galing naman ng pagkakataon, kaya pala ikaw ang ampon na apo ni matandang Chen. Oo nga, hindi ba? Hindi ko akalain na magkakilala pala kayo ng lolo ko. Kani-kanina lang, sabi niya, gusto niya akong ipakilala sa isang binata. Ikaw pala iyon. Mukhang, ito na ang tadhana. Ganito na lang, ang presyo ng night pearl na ito, hindi na natin kailangang pag-usapan. 10 milyon, ililipat ko na sa iyo ngayon. Ha ha ha. Isang 1,000 milyong yuan ang naipasok sa bank account. Hehehehe. Sige. Naipadala ko na sa iyo ang pera. Ang night pearl na ito, tatanggapin ko na. At saka, umupo ka rito. Kumain tayo ng merienda, at magkwentuhan tayo. At saka, kausapin mo ulit si Xiao Xiao. Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo? Matandang Chen, hindi na ako kakain. Aalis na ako. Array. Sa ngayon, wala akong oras para maghanap ng jowa. Kailangan kong gamitin ang lahat ng aking oras para kumita ng pera, kumita ng maraming pera, para ipagamot ang aking tatay.
Ang batang ito, ganoon ba siya ka-straight? Napakaraming antiques ang binili ko mula sa kanya, pero ayaw niya pa rin. Makasama akong kumain. Ha 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 ha. Saan kaya ako maghuhukay ng kayamanan ngayon? Pakiramdam ko, ang buong Jiangcheng ay nahukay ko na. Maghilamos muna ako. Noong nakaraan, nanginginig ang aking braso, at dinala ako sa isang sementeryo. Ngayon, saan naman kaya? Hindi kaya dito na naman? Saan naman kaya ako dadalhin ito ngayon? Hindi kaya dito na naman? Ang mga kamay kong ito, bakit ako dinala sa lugar na ito? Narinig ko na ang tungkol sa construction site na ito noon. Sabi nila, biglang lumitaw ang isang napakalaking hukay. At pagkatapos, bigla itong nawala. Maraming nagsasabi na may multo. Kaya nasira ang proyekto. Hanggang ngayon, walang nangangahas na ipagpatuloy ito. Bakit mo ako dinala rito? Parang may nadetect ako kanina. At pagkatapos ay naitulak ako palabas ng isang magnetic field. Kaya pala, ang mga kamay ko ay dinala ako rito para maghukay ng kayamanan. Mayroong bagay sa ilalim ng lupa, subukan ko ulit. Hindi ko akalain. Nasa ilalim ng lupa ay mayroong isang napakalaking sinaunang pader ng lungsod, at ito ay ang sinaunang pader ng lungsod ng Dawu Dynasty. Narinig ko na ang tungkol sa dinastiyang ito. Parang itinatag ito sa pamamagitan ng militar, at palagi silang nakikipagdigma sa labas. Kahit na ang pader ng lungsod na ito ay hindi isang antik, dapat itong magkaroon ng napakataas na halaga, di ba? Hello, Curator, may alam ka ba tungkol sa Dawu Dynasty? Ang Dawu Dynasty, ito ay isang dinastiya na nagtataguyod ng martial arts. Mula sa pagtatatag nito hanggang sa pagbagsak nito, palagi silang nakikipagdigma. Sa pagkakaalam ko, nang bumagsak ang dinastiyang ito, ang kanilang hukbo ay nakikipagdigma pa rin sa silangan at kanluran. At ang mga pader ng lungsod na itinayo ng dinastiyang ito ay hindi masisira, mahirap para sa mga kaaway na lusubin. Kung hindi dahil sa panloob na kaguluhan, tiyak na makakaligtas ang dinastiyang ito ng mahigit 100 taon. Ano? Interesado ka sa dinastiyang ito? Ano? Oo. Natuklasan ko ang mga labi ng lumang pader ng lungsod ng dinastiyang ito. Hindi ko alam kung ang ating museo ay interesado sa paghuhukay at pag-aaral ng arkeolohiya. Ano? Natuklasan mo ang kanilang lumang pader ng lungsod. Siyempre interesado ako kung maayos itong mapreserba. Tiyak na magkakaroon ito ng kahalagahan sa iba't ibang panahon. Sabihin mo sa akin kung nasaan ito. Siyempre sasabihin ko sa iyo ang lokasyon. Pero alam ko na. Gusto mo ng pabuya. Tama, huwag kang mag-alala, basta't maayos itong mapreserba. Hindi ka mawawalan. Sige. Kung gayon, pumunta ka sa West City, sa Sirang Gusali. Ay, ito. Hindi mo siguro sasabihin sa akin na ang lumang pader ng lungsod ng Dawu Dynasty ay nasa ilalim lang ng Sirang Gusaling ito. Ano, tama ang hula mo. Nasa ilalim lang ito, kahit na totoo ang sinasabi mo. Kung sisimulan ang paghuhukay ng lumang pader ng lungsod, kailangan munang pasabugin ang Sirang Gusaling ito. Ang halaga ng pera na kailangan para dito ay magiging napakalaking halaga. Alam ko, pero ibibigay ko lang ang lokasyon. Kung paano ito gagawin, hindi na iyon ang problema ko. Medyo tuso ka, bata. Sige, basta't masiguro mo na may lumang pader ng lungsod sa ilalim ng Sirang Gusaling ito. Mag-uulat ako sa itaas, basta't maaprubahan. Madali lang sirain ang Sirang Gusaling ito. Madali lang. Huwag kang mag-alala. Ginagarantiya ko sa aking reputasyon. At saka, pwede mo ring ipadala ang mga tao mo para mag-imbestiga muna. Sige, pero ang pabuya mo, hindi ko na pwedeng ibigay sa iyo ng maaga dahil hindi mo sinabi sa akin na ang lumang pader ng lungsod na ito ay nasa ilalim ng Sirang Gusali. Hindi pwede yan, Curator.
Kung hindi mo ako bibigyan ng pabuya, hindi ko sasabihin sa iyo kung gaano kalalim sa ilalim ng gusaling ito. Makikita ang lumang pader ng lungsod. Sa oras na iyon, walang saysay ang pagod ng mga tao mo. Nakikita ko sa iyo ang walang kapantay na kumpiyansa. Ito rin ang nagdulot sa akin ng matinding pagtataka. Mula sa simula ng fossil ng dinosaur, hanggang sa grupo ng mga lumang libingan, at ngayon sa lumang pader ng lungsod, ipinapakita mo ang misteryo na hindi kayang tularan ng ordinaryong tao. Pwede mo bang sabihin sa akin, anong kakayahan mo para makahanap ng mga magagandang bagay na ito? Sa totoo lang, sa pamamagitan ng aking mga kamay. Kung ayaw mong sabihin, sige na, bawat isa ay may sariling sikreto. Hindi na ako magtatanong. Ito ay 500,000 bilang paunang pabuya. Sa huling bahagi, kapag natapos na ang paghuhukay ng lumang pader ng lungsod, mag-a-apply ulit ako para sa iyo. 3,000,000 pabuya. Ayos ba? Ayos. Ang dami naman ng direktor. Sige, aalis na ako. Sige. Mga kamay, dahil kaya mo akong dalhin sa mga kayamanan. Ibig sabihin, may kaluluwa ka, ngayon. Kaya mo ba akong dalhin para maghukay pa ng ibang kayamanan? Kailangan ko talaga ng pera. Dinala ako ng mga kamay ko rito. May kayamanan ba sa ilalim ng lupa? Sa ilalim ng basurahan na ito, ang dami palang magagandang bagay. Ang korona na suot ng mga sinaunang emperador, ang espada na ginagamit ng mga sinaunang emperador, at mayroon ding maaaring magpakilos ng 1,000,000 sundalo na tigre na antang-antang. Ang pinakamahalaga ay ang Iron Pass na hindi ka mamamatay. Kung ang lahat ng mga bagay na ito ay ilalabas, hindi ba ito magdudulot ng malaking kaguluhan? Hoy, bata! Kanina ka pa nakatingin sa amin, na naghihiwalay ng basura. May problema ka ba? Ay, wala po akong problema. Nagugutom lang po ako. Kaya umupo lang ako saglit dito. Nagugutom ka, at nakatingin ka sa amin na naghihiwalay ng basura. Sigurado akong ilang araw ka nang hindi kumakain. Halika, bata. Bumili ka ng ilang tinapay. Bilisan mo, umalis ka na, ang baho rito. Sige na. Noong bata pa ako, ganito rin si tatay. Binibigyan niya ako ng 10 piso para bumili ng tinapay. Lolo. Salamat po, pero hindi po ako gutom. Kanina lang po, nanghina ang mga binti ko. Kaya umupo po ako at sinabi kong gutom ako. Aalis na po ako ngayon. Lolo. Mabuti po kayong tao. Kumuha ng bagay sa malayo, lumabas ka na, aking kayamanan. Mga kapatid, matagal na nating binabantayan ang batang ito, matagal na. Hindi pa ba natin nalaman kung paano niya nakuha ang mga anti-gang iyon, para itong salamang pa? Bigla na lang lumabas ang mga anti-gang iyon. Ang 4 na bagay na ito, kapag pinagsama-sama, siguradong mabibenta sa napakataas na presyo. Ibenta ko ba kay matandang Chen? O ibigay kay boss mo yun, para ay auction? O ibigay kay boss mo yun, mas angkop ang auction. Sa ganitong paraan, malalaman ko ang tunay na halaga ng 4 na kayamanan na ito, at hindi lang ang presyo na sasabihin ni matandang Chen, HMM. Kuya, aalis na ang batang iyon. Susundan ba natin siya o ano? Wala ring saysay kung susundan natin siya ng palihim. Hindi rin naman natin malalaman kung paano niya inilabas ang mga iyon. Diretso na lang tayong lumapit at agawin ang mga iyon. Pera. SHHH. Huwag kang sumigaw. Pera lang ang habol ng mga kapatid. Hindi babae. Bakit? Palagi akong nakakatagpo ng mga magnanakaw. Kasi mayaman ka. Ibigay mo sa akin ang mga gamit. Hindi kita sasaktan. Natatakot ako na may buhay ka pa, pero wala kang buhay para gastusin.
Akala ko siya lang mag-isa. Pero may kasama pa pala siya. Bakit ka pa nakatunganga? Sige, atake. Kunin niyo ang mga gamit. Puro antik ang laman niyan. Naku. Sanay ang batang ito. Dali, bilisan niyo at protektahan niyo ako. Kuya, hindi rin namin siya kaya, natakot ako. Paano ka nagnanakaw niyan, kuya? Ito rin ang una kong beses. Hindi pa ako sanay. Kuya, patawad. Hindi ko na po uulitin. Kuya, paano nyo nalaman? Na may kayamanan ako rito. Sinusundan ko lang. Ang ilang kapatid ko na nangingisda sa tabi ng lawa noong araw. Tapos nakita kita. Bigla kang naglabas ng night glowing pearl. Naisip ko lang na subukan ang swerte ko. Hindi ko akalain na kahit gaano ako kaingat, may makakakita pa rin sa akin. Kuya, bakit ka may hawak na kutsilyo? Nagnakaw lang ako, hindi pa nga natuloy. Hindi mo kailangan pumatay para manahimik kami, kuya. Pero kaya ko, ang sikreto na kaya kong maglabas ng mga antik, hindi ito pwedeng malaman ng iba. Sumusumpa ako, wala akong sinabihan kahit sino. Kami lang ng mga kapatid ko ang nakakaalam. Hindi pa nga namin nasasabi. Sa iba, kuya. Napakabuti. Pero ang isang pipi lang. Ang hindi magsasabi ng sikreto, kuya, huwag po, kuya, nagkamali ako, huwag po, kuya. Kung hindi lang ako kapos sa pera, siguradong kolektahin ko kayong lahat. Hoy, boss mo yun. Hindi ka pa ba nagpapahinga? Naayos ko na ang auction. Bukas ng gabi, gaganapin ito sa waiting auction house. Huwag mong kalimutang dumalo. At sa pamamagitan ng aking koneksyon, sa auction na ito, ang Jaded Glazed Ice Bead mo lang ang i-auction. Napakaganda niyan. Sa wakas, maya auction na rin. Pero boss mo yun. Sa auction na ito, pwede bang magdagdag ng ilang item? Mayroon pa akong ilang antik dito. Ano yan? Kung ordinaryo lang ang halaga, huwag mo nang ilabas para hindi ka mapahiya. Ito ay isang Tiger Tally Exemption from Death Iron Certificate, isang Tang Dynasty Sword, at isang korona ng hari. Ano? Ang mga sinabi mo, lahat yan ay bihirang antik, kahit isa lang ang ilabas mo. Kaya nitong guluhin ang buong mundo ng mga antik. Totoo ba yan? Kung may oras ka, dadalhin ko ngayon ang mga gamit sa tindahan mo, para makita mo. Sige, nandito ako sa tindahan. Kung hindi, pinuntahan mo ako. Ito ba ang sinasabi mong, mga kayamanan, dali, buksan mo, para makita ko, sige. Akala ko niloloko mo lang ako, hindi ko inakala, na totoo pala, kung ang apat na kayamanang ito, ay sabay-sabay na ilalabas sa auction house, sigurado ako, na ibebenta ang mga ito, sa pinakamataas na presyo sa kasaysayan, tama, at ang komisyon mo noon, ay lalampas sa iyong imahinasyon, Kung gayon, ang apat na kayamanang ito, ay iiwan ko muna sa iyo. Bukas, hahanapin ko ang auction house, para ipa-appraise ang mga ito, at pagkatapos ay ipa-auction ko sa kanila. Sige, mauna na ako. Ling Yunfeng. Nasa akin ang apat na kayamanang ito. Hindi ka ba natatakot na tatakasin ko ito sa gabi? Nagtiwala ako sa iyo, at nagtiwala rin ako, sa iyong pagkatao. Salamat sa tiwala, kung talagang, tatakasin mo ang mga bagay na ito sa gabi. Wala na akong magagawa kundi tanggapin ang aking kamalasan. At pagkatapos, gagamitin ko itong dalawang kamay ko, para maghukay ulit ng kayamanan. Naibigay ko na ang Tiger Tally Tang Sword, ang korona, at ang Death Exemption Iron Certificate, sa auction house. Ayon sa appraisal ng Chief Appraiser, si Feng Lao, lahat ay totoo. Ngunit sinabi niya, nakukuha siya ng 30% komisyon, at inaasahan nila ang auction na ito. Siyempre, kung hindi ito may benta, sinabi rin ni Feng Lao, na bibilhin niya ito, anuman ang mangyari, hindi ka malulugi. Mga ginoo, pakiusap, tumahimik, ang auction na ito, ay magsisimula na. Feng Lao, pumunta kami sa auction na ito. Para lang sa sinabi mong, Jaded Glazed Ice Bead. Dali, ilabas mo na ang koleksyon.
para ma-auction na. Iyon ang pangunahing item. Nasa proseso pa, bago ang Jaded Glazed Ice Bead. Ang aming auction house ay naghanda rin ng 4 na item. Sigurado ako na magugustuhan ninyo. Mga Ginoo, ito ay isang korona. Ayon sa akin, Chief Appraiser. Ang autoritatibong appraisal ay nagsasabing ito ay ang korona ng emperador ng Damo Dynasty. Ang korona ng anak ng langit, pupunta ako. Korona ng anak ng langit, dinastiyang Daimo. Nakita ko na ang kasaysayan. Alam ko ang dinastiyang ito, matandang Feng. Magkano ang panimulang presyo? 1,000,000 panimulang presyo. Bawat pagtaas ng presyo, hindi bababa sa 100,000. Kung gayon, magbibigay ako ng 1,500,000. 1,600,000. 1,800,000. Mga Ginoo, ang koronang ito, nagustuhan ko, gusto kong bilhin, at ibigay sa aking lolo bilang regalo sa kaarawan. Alam ninyong lahat, malapit na siyang mag-80. Kaya, hinihiling ko sa inyong lahat, bigyan ninyo ako, si Chen Xiao, ng pabor, dahil nagsalita na si Chen Xiao. Kung gayon, bigyan natin ng pabor ang pamilyang Chen, na bilyonaryo. Ang koronang ito, para na kay Chen Xiao. Tama, gusto ni Chen Xiao, at may paggalang pa sa magulang. Kami, sinusuportahan ka namin, hindi na rin ako magbibid. Salamat. Ang koronang ito, nag-aalok ako ng 2,000,000 piso, ipahayag na. Mayroon bang magbibid? Kung wala. Kung gayon, ako na, 2,000,000, unang tawag. Sino ba itong si Chen Xiao? Sa isang salita lang, binaba niya ang presyo ng korona. Pero ang korona ko, dapat ay higit pa sa 2,000,000. Malinaw. Itong si Chen Xiao, ay sa pinakamababang presyo, binili ang pinakamataas na halaga, 2,000,000, ikalawang tawag, 2,000,000, 5,000,000. Sino yan? Sabi ni Chen Xiao kanina, bigyan siya ng pabor, huwag nang magbid, walang nagbid. Pero itong taong ito, sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na magbid? Hindi niya binibigyan ng mukha si Chen Xiao. Matapang ang batang ito, pero sa kanyang mukha, hindi rin siya mukhang isang mayaman o isang tao sa bilog na iyon. Bakit ka nagbibid? Sa sarili mong gamit, may patakaran ba sa auction na hindi ka pwedeng magbid sa sarili mong gamit? Wala namang ganoong patakaran. Gayunpaman, kung itataas mo ang presyo, at sakaling hindi na sumunod si Chen Xiao, hindi ba't ikaw ang may iwan sa gamit na yan? May iwan sa akin. Kung may iwan sa akin, may iwan sa akin. Sa tingin ko, ang presyo ng koronang iyon ay higit pa sa 2,000,000, kaya hindi ko papayagan na gamitin ng sino man ang kanyang posisyon para baba ng presyo ng aking gamit. Gusto mong ibenta sa mataas na presyo. Naiintindihan ko. Ang kinakatakutan ko lang, kung sasabihin nating hindi na magbibid si Chen Xiao, paano na yan? Kung hindi siya magbibid, may iba pa ring magbibid. Kung wala na ring magbibid ang iba, kung gayon, ako na lang ang bibili ng sarili kong gamit. Talagang may pagkabasi ang lalaking ito. Binata. Kakausap lang ng binata kanina, na huwag nang magbid ang lahat, pero ikaw, nagbibid ka pa rin. Hindi mo ba binibigyan ng respeto ang pamilya Chen? Sa tingin ko, ang korona na ito, ay maganda, kaya gusto kong bilhin ito, para paglaruan. Bawal ba? Tsaka, bakit ko naman kailangang bigyan ka ng respeto? Ang bagay na gusto ko, kailangan kong i-bid. May problema ka ba? 8,000,000 piso. Kung may lakas ka, ipagpatuloy mo. 10,000,000 piso. Ang tapang, 15,000,000 piso. Hindi ako naniniwala na may magpapatuloy pa. Sino ang taong ito? Sino siya? Ang lakas ng loob na kalabanin si Chen Xiao. Mukhang si Chen Xiao ay nakikipagkumpetensya sa akin. Kailangan kong taasan pa ang presyo para pukawin ang kanyang pagiging mayabang na mayaman. 30,000,000 piso. 30,000,000. Ang korona na ito ay nabid na ng 30,000,000 piso. Naku po, nakakakilig. Nakakakilig. Hindi pa ako nakakita ng Chen Xiao na ganito pinipigilan. Ang galing. Ang galing mong magtaas ng presyo. Pero alam mo ba, kung hindi na ako magbibid, kailangan mong bayaran ang presyo ng korona na ito. Kung hindi mo ito kayang bayaran, ang auction house ay puputulan ng isang braso mo bilang kabayaran sa pagtaas ng presyo. Dahil naglakas loob akong magtaas ng presyo, ibig sabihin, may kakayahan ako. Kung hindi ka magbibid, manahimik ka na lang. Feng Lao, pukpukin na. Ang korona na ito ay sa akin. Hindi ko pa sinasabing hindi ako magbibid. 35,000,000 piso.
Talagang mayaman at mapagbigay pa rin si Chen Xiao. Nagbid na ako. Ipagpatuloy mo ang pagbid. Bawasan mo. Ikaw ang nanalo. Bibigyan kita ng respeto. Ang korona na ito ay sa iyo. Buti na lang at alam mo ang iyong lugar. Pukpukin na. May nagbibid pa ba? Kung wala na, pupukpukin ko na. Batiin natin si Chen Xiao sa mataas na presyo na 35 milyong piso na nakuha niya, ang korona. Palakpakan ng lahat. Alam mo ba, grabe, muntik na akong atakihin sa puso. Akala ko hindi na magbibid si Chen Xiao. Hindi siya titigil sa pagbibid. Ang kanyang pagmamataas, hawak ko na, sa palad ko. Anong nangyayari? Noong nakaraang 2 beses, parehong nanginginig ang mga kamay ko. Bakit ngayon, kanang kamay lang ang nanginginig? Huwag kang gumalaw. Kahit na gusto mo akong dalhin sa paghuhukay ng kayamanan, dapat mo muna akong bigyan ng mental na paghahanda. Bakit ka biglang nahulog sa upuan? Nagugutom lang ako. Nahilo ako sa gutom. Kaya, nahiga ako sa sahig. Nahilo sa gutom. Tama, may masamang ugali ako. Kapag sobrang gutom ako, madali akong mahilo sa gutom. Ayos lang. Bibili ako ng GNBing Wozi. Ayos na ako kapag nakakain ako. Babalik ako kagad. Ang batang ito, kanina pa niya pinipilit ang presyo. Gagamitin ko ang pagkakataong ito, para turuan siya ng leksyon, para malaman niya, ang kahihinatnan ng pagkalaban kay Chen Xiao. Penglao, sumasakit ang tiyan ko. Pwede ba akong lumabas para magbanyo? Pwede bang i-pause muna ang auction? Sige. Chen Xiao, ikaw ang VIP ng aming auction house. Pagbigyan ka namin. Ihihinto ang auction sa loob ng 10 minuto. Sige. May kayamanan pala sa ilalim ng parking lot na ito. Grabe. Ito pala ay isang wordless Imperial Edict. Anong nangyari? Ang pakiramdam ng kanang kamay ko. Bakit pinapahanap pa rin ako ng mas malalim? Ibig sabihin, may mas magandang bagay pa sa ilalim. Pero kanina, naramdaman ko na, bukod sa wordless Imperial Edict, karamihan ay lupa lang. Grabe. Nakahanap ako ng Ultimate Ruby or Vein. Hindi ito biro. Ang presyo ng ruby ay tumaas ng husto, mula sa ilang daang yuan hanggang ilang libong yuan, o kahit 10,000 yuan. At ang ore vein na ito na naramdaman ko, ay may sukat na 3 hanggang 500 metro kwadrado. Tinatayang bilyon-bilyon ang halaga nito. At ang ore vein na ito na naramdaman ko, ay may sukat na 3 hanggang 500 metro kwadrado. Tinatayang bilyon-bilyon ang halaga nito. Pero hindi ko naman kayang kunin ang ore vein na ito. Kunin ko muna ang wordless Imperial Edict, tapos na lang natin pag-usapan. Maghanap ng pagkakataon, para makipagtulungan sa iba, para minahin ang ruby. Telekinesis. Ngayon, ang nakikita ko lang, ay ang 2 salitang wordless Imperial Edict, ang nilalaman nito. Dahil sa paglipas ng panahon, hindi na rin malinaw, hindi ko rin alam kung pwede. Ibenta ang ilang barya, kunin mo muna. Pagdating ng panahon, isabit sa dingding. Magandang koleksyon din. Young Master, nandito pala siya. Akala ko nakatakas na siya. Sige, bugbugin niyo siya. Hindi. Hindi mo man lang inalam ang sitwasyon, at gusto mo akong saktan. Ano ang ibig mong sabihin? May mukha ka pa bang magtanong kung ano ang ibig kong sabihin? Sinasadya mong sirain ang presyo, kung hindi kita bibigyan ng leksyon. Hindi mo alam ang kinatatakutan ng Young Master na ito. Bugbugin niyo siya hanggang mamatay. Opo. Walang armas, pero hinaharangan ng talem. Ang galing. Huwag kang magyabang, bata. Kaya mo akong bugbugin, ha? Sinasabi ko sa iyo, kung manggahas kang saktan ako, sisirain ko ang buong pamilya mo. Manggahas kang saktan ako. Wala tayong sama ng loob sa isa't isa. Bakit mo dinala ang mga bodyguard para apihin ako? Sino ngayon ang nang-aapi kanino? Ayoko sanang guluhin ka. Bakit mo dinala ang mga tao para guluhin ako? Akala mo ba, mayaman ka at may koneksyon, kaya ang galing mo na? Kuya, huwag na. Ang pananakit ng tao ay ang pinakawalang galang na gawain.
Hindi ba ikaw ang unang nagdala ng mga tao para saktan ako? Hindi kita sinaktan. Kung matapang ka sa kompetisyon, magpakita ka ng tunay na galing. Magpakita ka ng tunay na galing. O, paano mo gustong magkompetisyon? Siyempre, sa yaman. Sino ang makakabili ng lahat ng mga item sa auction? Ang matatalo ay kailangang humingi ng tawad sa mananalo, at kailangan pang humingi ng tawad sa publiko sa auction. Ang batang ito, baliw ba siya? Ang mga item na iyon, ako ang nag-consign sa auction house. Pero, maganda rin ito. Maaari akong magtaas ng presyo ng hayagan at walang takot. Sige. Pwede. Ang pastahan mo, tinanggap ko, kung manalo ka. Hihingi ako ng tawad sa iyo. Pwede ba? Pwede. Kung gayon, bumalik tayo ngayon at ipagpatuloy ang auction. Ipapaalam ko sa iyo na ang yaman ng young master na ito ay walang kapantay. Ayos ka na ba? Oo, ayos na ako. Salamat sa pag-aalala. Nakita kong kasama mo si Chen Xiao na pumasok. Tingnan mo ang mukha niya. Ang laki ng marka ng sampal. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Sinaktan ako ng bodyguard niya. Tapos sinaktan ko siya. Wala namang nakakagulat doon. At saka, sinamantala ko na rin. Nakipagpustahan ako sa kanya. Pastahan kung sino ang makakakuha ng mga item na ito sa auction. Ang matatalo ay kailangang humingi ng tawad sa nanalo. Hindi. Bakit parang lalo akong nalilito? Anong pastahan? Tingnan kung sino ang may pera at kayang bilhin ang mga item sa auction. Tama. Pero ang mga item na iyon, ikaw ang nag-consign. Ang auction house ay parang alam na sa iyo iyon. Kaya, anong punto? Malaki ang punto niyan. Sa ganitong paraan, malaya akong magtaas at magbaba ng presyo at makakabenta ako sa magandang presyo. Naiintindihan ko na. Si Chen Xiao ay isang taong mayabang. Kung ipagkakalat mo na binugbog mo siya ang magiging katatawanan ng buong komunidad. Kaya, papayag siyang humingi ng tawad sa publiko, at ikaw, makukuha mo ang mga bagay na iyon. Hindi ko akalain na ikaw pala ay isang lalaking may itim na puso, pero kung malalaman ni Chen Xiao na ikaw ang nag-consign ng mga item na iyon, hindi ba siya magagalit? Hindi ba siya magwawala? Kalma lang. Sa paningin ko ngayon, siya ay isang malaking tanga. Panoorin mo ang magandang palabas. Ngayon, nakabalik na si Chen Xiao. Magpapatuloy ang auction. Ngayon, ang ikalawang item sa auction. Penglao. Nagmamadali ako. Huwag na isa-isa. Ilabas na lahat. Ay auction na lahat. Ang mungkahi ni Chen Xiao. May tutol ba kayo? Wala. Kung gayon, ilabas na ang Tiger Tali, ang Tang Sword, ang Death Exemption Iron Scroll, at ang Jaded Glazed Ice Bead. Ang apat na item na ito, ilabas na lahat. Mga Ginoo, ang apat na item na ito, ayon sa pagkakasunod-sunod, ay ang Tiger Tali, ang Tang Sword, ang Death Exemption Iron Scroll, at ang Jaded Glazed Ice Bead. Ayon sa aking autorisadong pagpapatunay, lahat sila ay tunay. Gusto kong ipakilala ng buong paggalang ang Jaded Glazed Ice Bead. Mayroon itong 19 na piraso. Ginawa ito ng emperador. Pinagsama-sama. Ang halaga nito ay hindi na kailangang sabihin. Ang Death Exemption Iron Scroll ay mayroon din. Kung sino man ang makakakuha nito, bilang isang koleksyon, malaki ang kahulugan niyan. At ang Jaded Glazed Ice Bead, dadalhin ko iyan para sa aking munting sinta. Dahil dito ako naparito, para sa Jaded Glazed Ice Bead na ito, kailangan kong makuha ito sa pagkakataong ito. Penglao. Magkano ang panimulang presyo? Sa pagkakataong ito, gagamitin natin ang isang bundled auction. Walang minimum na presyo, at walang dagdag na presyo. Ang bawat isa ay batay sa kanilang kakayahan. Mabuti, gusto ko ang ganitong paraan ng pagbid. Ako ang mauuna. Nag-aalok ako ng 10 milyong yuan. 10 milyon. Ang galing mo namang magsamantala sa pagkakataon. TSK, ang apat na item na ito, kahit isa lang ang kunin mo, ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyon. Nag-aalok ako ng 30 milyong yuan. Nag-aalok ako ng 50 milyong yuan. 50 milyon at 200,000. Mga Ginoo, bigyan niyo naman ako ng pabor. Ang apat na item na ito, gusto ko silang lahat. Gusto kong makuha ang mga ito, para iregalo sa kaarawan ng aking lolo. Nag-aalok ako ng 50 milyon at 300,000. Huwag na kayong magbid pa.
Ang pamilya Chen ay magpapasalamat sa inyong kabaitan. Chen Xiao, hindi naman yata tama na lahat ng gusto mo. Ayaw mo kaming pabidin. Gusto rin namin ang mga item na ito. Tama, Chen Xiao. Kanina lang sa corona, sinabi mong huwag kaming pabidin. Binigyan ka namin ng pabor, kaya hindi na kami nagbid. Ngayon, sa 4 na item na ito, ayaw mo na naman kaming pabidin. May balak ka ba? Palagi mo na lang ginagamit ang iyong pamilya para takutin kami. Kung wala kang koneksyon, sa aming paningin, wala kang kwenta. Tama. Akala mo ba ikaw ang emperador? Ano ang sinasabi mo? Kailangan naming sundin ang lahat ng sinasabi mo. Kung gayon, hindi nyo na kailangang mag-alala, maaari kayong magpatuloy sa pagbid, ngunit tandaan. Kapag nagbid kayo, kayo ay magiging kaaway ng pamilya Chen. Magbibid ba tayo o hindi? Ito, nagbabala na si Chen Xiao. Kung magpapatuloy pa tayo sa pagbid, ito ay nangangahulugang kaaway tayo ng pamilya Chen. Si Chen Xiao ay palaging mayabang at mapagmataas. Ayokong ang aking kumpanya ay apihin ng pamilya Chen. Ayoko ring apihin. Hindi na ako magbibid. Manunood na lang ako ng tahimik. Sige na nga, hindi na rin ako magbibid. Hindi na kailangan. Dahil dito, magagalit si Chen Xiao. Chen Xiao. Ang 4 na item na ito. Sana ay makuha mo ang mga ito. Salamat sa inyong lahat. Mga Ginoo, lahat sila ay may matalas na paningin, at mga matagumpay na tao na marunong gumawa ng mga bagay. Kapag natapos ang auction na ito, ang order ng pamilya Chen ay ibabahagi sa inyong lahat. Salamat, Chen Xiao. Ang taong ito ay ginagamit na naman ang kanyang posisyon para baba ng ating presyo. Ang sama talaga ng taong ito. Si Chen Xiao ay isang batang Panginoon mula sa isang bilyonaryong pamilya. Dahil nagsalita na siya, natural lang na ang lahat ay magbibigay sa kanya ng respeto. Bukod pa rito, walang gustong makasama siya. Pagkatapos ng lahat, 5 bilyon at 300 milyon ay hindi maliit na halaga. Mag-isip ka ng malalim. Paano ako mag-iisip ng malalim? Ang 5 bilyon at 300 milyon na ito, para sa ordinaryong tao, ay napakalaking halaga. Pero para sa akin, malayo pa ito sa sapat. Kailangan ko ng mas maraming pera. Ngayon, walang nagbibid para sa 4 na item na ito. Ibagsak na ang martilyo. Chen Xiao, ikaw talaga ay isang lalaki na marunong gumamit ng kanyang koneksyon at background. Ha ha ha. Ibagsak na ang martilyo. Hindi na ako makapaghintay. Magbibid ako ng 1 bilyon. Baliw ka ba? 5 bilyon at 300 milyon lang ang bid ko. Pero nagbid ka ng 1 bilyon. Magbibid ako ng 12 bilyon. Kung hindi ka pa rin magbibid, ako ang panalo. Kung hindi ko lang nalaman noon, ang Ruby Mine, hindi rin ako maglalakas loob na magbid ng ganoon kataas. Ikaw, may ganoon ka bang kalaking pondo? Hinihiling ko na i-verify ang kanyang pondo. I-verify ang kanyang pondo. Chen Xiao. Kung magtagumpay si G, Ling sa auction, ngunit hindi niya kayang bayaran ang halaga. Kung gayon ang auction house, ay puputulan ang kanyang mga binti bilang parusa. Kaya ang hakbang na ito ng pag-verify ng pondo ay maaaring laktawan. Sige. Kung gayon, magpapatuloy ako sa pagbibid. 13 bilyon. 20 bilyon. Ikaw. Kahit sinabi kong makikipagpustahan ako sa iyo, hindi ko inakala na gagamitin mo ang ganitong paraan para makipagbid sa akin. Nanghina na ang iyong lakas. Mukhang hindi ka rin pala ganoon kagaling. Ang batang ito, hindi ba't ang kanyang halaga ay higit sa 10 bilyon? 20 bilyon lang ang bid ko, at nawalan na siya ng pag-asa. Kahit na ang kanyang halaga ay 10 bilyon, lahat iyon ay fixed assets. Wala siyang ganoon kalaking cash flow. Natatakot ako na masyado kang magbibid, at susuko siya at hindi nasusunod. Kung gayon, paano? Ay naku. Kapag sinabi mo iyan, kinabahan ako. Pero sa kanyang pagkatao, pastahan ko, susundan niya pa rin. 21 bilyon. Tingnan mo, sinundan niya, di ba? Pero hindi na ako susunod. Panalo ka, hindi ko na kaya. Ha ha ha. Oh, sumuko ka na. Akala ko pa naman, gaano ka kalakas, Panglaw. Ibagsak na ang martilyo. Sa wakas, napunta rin sa akin ang item na ito. Binabati kita, Chen Xiao, 21 bilyon, ang Yuchong Dagger, ang Death Exempting Iron Certificate, at ang 4 na Jaded Glazed Ice Beam. Palakpakan natin siya.
Talo ka. Ayon sa ating kasunduan. Oras na para bayaran mo ang pastahan. Walang problema, handa akong tumaya at tanggapin ang pagkatalo. Gusto kong sabihin sa inyong lahat, kanina. Ako at si Chen Xiao ay nagkaroon ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Dito, humihingi ako ng paumanhin kay Chen Xiao. Paumanhin, Chen Xiao, huwag ninyo nang pansinin ang maliit na bagay na ito. Ha ha ha. Sa wakas, nakaganti rin ako. Ito ang mangyayari kapag kinalaban mo ako. Bakit ka pa humihingi ng paumanhin? Kung gayon, gagamitin ko ang pagkakataong ito para ipahayag. Ang nagbigay ng mga item na ito ay si Ginoong Ling Yunfeng. Kung hindi niya ibinigay ang mga item na ito, hindi rin sana naibenta sa pinakamataas na presyo sa aming auction. Ano ang nangyayari dito? Feng Lao, ikaw. Ano ang sinasabi mo? Ang mga item na ito ay ibinigay ng lalaking ito. Tama, Chen Xiao. Tama, Chen Xiao. Dahil sa iyong paggamit ng iyong posisyon para baba ng presyo, labis akong nag-alala na hindi ito maibebenta sa mataas na presyo. Hindi ko inakala na sa huli, si Ginoong Ling Yunfeng ay makikipagkumpetensya sa iyo, kaya naibenta ito sa ganoong kataas na presyo. Hindi ko inakala na sa huli, si Ginoong Ling Yunfeng ay makikipagkumpetensya sa iyo, kaya naibenta ito sa ganoong kataas na presyo. Kung gayon, bilang paghingi ng paumanhin, yuyuko ulit ako sa iyo. Niloloko ninyo ako. Chen Xiao, ang aming auction house ay patas. Nakipagkumpetensya ka kay Ginoong Ling Yunfeng. Hindi namin alam, kaya hindi ito panloloko, ang iyong pagmamataas. Ang dahilan kung bakit ka natalo ng ganoon kalaki. Hindi na ako magbibid. Ayoko na ng mga item na ito. Ibalik mo sa akin ang pera. Handa kang tumaya at tanggapin ang pagkatalo. Huwag kang sumuko. Feng Lao, ilagay mo na lang ang pera sa aking account. Aalis na ako. Walang problema. Pinakamatagal, bukas ng gabi. Mapupunta na sa account mo. Sige. 20 bilyon. Ibawas ang kay mo yun. At ang komisyon ng auction house. Mayroon pa akong 10.5 bilyon. Ang sarap kumita ng pera ngayon. Tara na. Kapatid na Yunfeng, milyonaryo ka na ngayon. Hindi mo ba ako ililibre ng hapunan? Anong nangyayari? Dumating na si Wen. Nahanap niya ang kayamanan sa kaliwang kamay. Wala akong oras ngayon. Pag may oras na lang tayo mag-usap. Talagang isang straight man siya. Kumita na ng ganoon kalaking pera, pero ayaw pa ring manlibre ng hapunan. Pinto. Dinala ako ng kaliwang kamay ko rito. Mukhang may kayamanan sa ilalim ng lawa. May kayamanan. Anong nangyayari? Ang aking kakayahang maramdaman ang lupa, ay hindi pa ako nasasaktan kailanman. Bakit ako dinudugo ngayon? Super Sensing. Muling galugarin. Pabilisin ang paggalugad. Hatiin mo. Nasa 1,000 metro na ako sa ilalim. Ano ba talaga ang nasa ilalim ng lupa na ito? Ano ba talaga ang nasa ilalim ng lupa na ito? Isang mainit, isang malamig, at may yin yang taiji. Parang may nakita ako. Ito ay isang bato. Nako. Ito pala ay isang meteorite. At ang meteorite na ito ay narito na libo-libong taon na ang nakalipas. Talagang umiiral ang bagay na ito. Kailangan kong makuha ito. Kailangan kong makuha ito. Telekinesis. Lumabas ka. Ang aking meteorite.
Hindi nga ito ordinaryong meteorite, naglalaman ito ng napakalaking enerhiya. Curator ng museo, tiyak na magiging interesado ka. Kapatid na Ling, ang tawag mo ay napapanahon. Nag-apply na ako sa itaas, at naaprobahan na ang gusaling iyon sa West City. Maaari na itong give-in anumang araw. Pagkatapos, maaari na tayong maghukay sa lumang pader ng lungsod. Napakagaling, Curator. Ang tawag ko sa iyo ngayon ay dahil mayroon akong kayamanan na gusto kong sabihin sa iyo. Tiyak na magiging interesado ka. Oh, sa tono mo, nakahanap ka siguro ng magandang bagay. Ano? Sabihin mo sa akin agad. Ano iyon? Meteorite. Isang meteorite mula sa kalawakan. Ano? Meteorite. Huwag kang magbiro. Ang bagay na ito ay isang pambihirang kayamanan. Matagal na tayong magkakilala. Kailan ba kita niloko? Tama ka. Nasaan ito? Pupuntahan ko agad. Tayo na. Hindi ba dapat pag-usapan muna natin ang bayad? Kapatid, kailan ko ba pinagkaaitan ang bayad mo? Oo nga, pero hindi naman sapat ang binibigay mo. Hindi ba? Maging makatotohanan tayo. Ano? Kung talagang meteorite yan, pag-aari yan ng estado. Dapat alam mo yan, di ba? Alam ko. Kung hindi, hindi ko naman. Tatawagan ka, di ba? Pumunta ka rito, sa Jiangcheng Reservoir. Hanapin mo ako. Sige, HMM. Ang meteorite. Pakita mo sa akin. Ito yun. Ha? Hindi ba ito isang ordinaryong bato lang? Kapatid, mukhang nagkamali ka ngayon. Tingnan mo, ang mga halaman sa gilid na ito ay nagyelo. At sa kabilang gilid, ang mga halaman ay nasunog at naging abo. Hindi ba ito lahat gawa ng meteorite array? Array, ang init, array, ang lamig, array. Array, may kakaiba rito. Kailangan kong pag-aralan ito ng mabuti. Ay. Parang. Ito ay isang meteorite. Ayon sa mga tala at sanggunian sa libro, ito ay isang piraso ng meteorite. Bumagsak ito sa Earth. Matapos bumangga sa ibang planeta, ikaw. Malaki ang naitulong mo sa Great Sia. Maraming black technology natin ngayon ay nakuha mula sa mga meteorite. Ang gantimpala mo ngayon ay siguradong hindi maliit, hindi bababa sa 10 milyong yuan. Ang dami naman yan. Oo naman, malaki ang kahulugan nito. Tatawagan ko na ngayon ang mga tao para isara ang lugar na ito at papupuntahin ang research team. Kailan naman makukuha ang 10 milyong yuan na yan? Maaari ko nang ibigay sa iyo ngayon, pero gabi na. At ang mga proseso at pamamaraan ay mangangailangan din ng oras. Ganito na lang, ibibigay ko sa iyo bukas sa pinakamaaga. Ay, Direktor, mayroon akong wordless Imperial Edict dito. Hindi ko alam kung kailangan ng ating museo. Nako. Wordless Imperial Edict, saan mo nakuha yan? Ang dami mong magagandang bagay. Halika, pakita mo sa akin. Ling Yunfeng, ikaw na mayaman. Bakit mo tinupi ang wordless Imperial Edict? Kung masira yan, wala kang mapag-iiyakan. Hindi ba't maliit lang ang lalagyan ng damit ko? Tingnan mo. Ang Imperial Edict, mayroon lang itong 2 salita, Imperial Edict, kung wala itong halaga. Edi i-donate na lang. Nako, Ling Yunfeng, sobrang dami ng sorpresa na dala mo sa akin ngayon. Ito ay isang wordless Imperial Edict. Wordless Imperial Edict. Marami na akong napanood na serye sa TV. Pero ngayon lang ako nakarinig ng wordless Imperial Edict. Kung ganoon, ay, magkano naman ang halaga nito? Dito ka na hindi nakakaintindi. Ito ang huling Imperial Edict, noong bumagsak ang Dachi Dynasty. Sayang nga lang, hindi pa natapos isulat ng emperador. Bumagsak na ang imperyo. Kaya naman, ito ang naging kauna-unahang wordless Imperial Edict sa kasaysayan, na may malaking kahulugan. Ganoon pala iyon. Ay, magkano naman ang halaga nito? Hindi ba't gusto mong i-donate sa aming museo? I-donate ko lang kung wala itong halaga, di ba? Ngayon may halaga na ito. Kung hindi mo ako bibigyan ng kabayaran, hindi iyon makatarungan. Bukod pa rito, ito ay minana ko pa. Minana. Ano ba ang trabaho ng ninuno mo? Isang opisyal. Narinig ko sa lolo ko.
Na ito raw ang dinala niya, noong panahon ng gyera. Kung hindi, malalaman ko rin ang pinagmulan nito. Ang dami mong sinasabi. Gusto mo lang ng pera. Ganito na lang. Para sa Imperial Edict na ito, iaaprobahan ko ang 5 milyong yuan para sa iyo. At kasabay nito, magtatrabaho ka sa aming museo. Magtatrabaho, bilang ano, isang honorary expert sa mga koleksyon. Kailangan ko bang pumasok sa trabaho ng regular? Gusto ko ng kalayaan. Hindi ko masyadong gusto ang regular na trabaho. Hindi na kailangan. Hindi mo kailangang pumasok sa trabaho. Bibigyan ka namin ng sweldo at benepisyo, buwan-buwan. Pero may maliit akong kahilingan. Sa susunod na may makita kang magandang bagay, kontakin mo ako agad. Libreng trabaho. Maganda iyan. Sige, pwede ka nang umalis. Tatawagan ko ang mga tao, para ayusin ang lugar na ito. Sige, aalis na ako. Nakarating na ang pera sa bank account, 1.05 bilyong yuan. Nakarating na ang pera. Idagdag pa ang ilang 10 milyon na kinita ko dati, ngayon. Halos, mayroon na akong 1.1 bilyong yuan na ari-arian. Yun Peng, magandang balita. Ang medical team sa ibang bansa, sabi nila, basta't dumating ang pera, pwede na silang sumakay ng eroplano bukas. Lumipad. Magkano lahat ang kailangan? Makipag-ugnayan, makipag-ugnayan. Paunang komisyon. Kailangan, 150 milyong yuan. Kung ang kabuoang gastos sa paggamot, lahat ay kailangan, 750 milyong yuan. Kailangan mo ring magbayad ng paunang bayad, 500 milyong deposito. Pero, kailangan mong maghanda sa isip, ang pangkalahatang rate ng tagumpay, 80% lang. Yun Feng, ang perang ito, kaya mo bang bayaran? 750 milyon, plus 150 milyon. Ito ay para kunin ang lahat ng perang kinita ko, ubusin lahat. At hindi pa ito sapat. Dr. Zhang, hayaan mo na ang medical team na ito. Dumating na, makakahanap ako ng pera. Tayo. Huwag na huwag mong gagawin. Mga ilegal na bagay. Ang perang ito, hindi ito para sa ordinaryong tao, na kayang bayaran. Dr. Zhang, huwag kang mag-alala. Kamakailan lang, nagbukas ako ng kumpanya kasama ang isang kaibigan. Kumita ng malaking pera. Ang perang ito, makakahanap ako. Ililipat ko na sa iyo ang depositong ito. Ngayon, hindi pwede yan. May patakaran ng ospital namin. Hindi pwedeng pribado. Tumanggap ng pera mula sa pamilya ng pasyente. Ganito na lang. Ilipat mo sa account ng ospital. Ibibigay ko sa iyo agad ang account number. Sige. Ano ang nangyayari? Dati, braso lang ang nanginginig. Ngayon, bakit pati ang mga binti ay nagsimula ng manginig? May malaking kayamanan kaya? Ang landmark building ng Jiangcheng Mining Group Building. Mukhang may kayamanan dito. Sa loob ng 100 metro sa ilalim ng lupa, may lumabas na silver mine. Sa loob ng 500 metro sa ilalim ng lupa, may lumabas na gold mine. Sa loob ng 800 metro sa ilalim ng lupa, may lumabas na iron mine. Nako! Ang gold mine, silver mine, iron mine na ito, tatlong minahan. Sabay-sabay na lumabas. Paano ito nabuo? Ang galing ng kalikasan. Talagang kahanga-hanga. Pero, lahat ito ay mineral veins. Paano ko ito kukunin? Tama. Kung ito ay mineral veins, direktang ibenta sa ang Jiangcheng Mining na ito. Hindi ba pwede? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Hating gabi na, sa ilalim ng building ng kumpanya namin, nakaupo. Nagnanakaw ka ba? Umalis ka na. Kung hindi, ipapahuli kita sa pulis. Hindi po, mga kuya guard. Hindi po ako magnanakaw. Pinuntahan ko po ang inyong boss. Ha, hinahanap mo ang aming boss. May sakit ka ba sa pag-iisip? Sino ba naman ang pupunta sa kalagitnaan ng gabi, sa opisina ng ibang kumpanya,
Para hanapin ang boss, umalis ka na. Kung hindi, huwag kang magagalit kung hindi ako magalang. Hindi ako may sakit sa pag-iisip, mayroon kaming daan-daang bilyong negosyo na kailangan kong pag-usapan sa inyong boss. Kaya, dito lang ako makakapunta sa gabi. Nakakainis, umalis ka na. Kung hindi, huwag kang magagalit kung hindi ako magalang. Ipapahuli kita sa pulis. Bakit ka ba ganyan? Ako ay isang eksperto sa koleksyon ng museo. Nakahanap ako ng kayamanan. Kailangan kong kausapin ang inyong boss. May problema ba doon? Ang cute mo naman. Ikaw ay isang eksperto sa museo. Ano ang kinalaman niyan sa amin? Ang aming boss, kilala ang direktor ng museo. Kung makakakontak ka sa kanya, makikita mo ang aming boss. Kung hindi, kailangan kitang bugbugin. At pagkatapos, ipapahuli kita sa pulis. Sige, ganoon na lang. Hello, Direktor. Kilala mo ba ang boss ng Jiangcheng Mining Group? Oo, kilala ko. Siya ang paborito kong estudyante. Bakit, Ling Yunfeng? Mayroon akong negosyo na kailangan kong pag-usapan, kaya gusto ko siyang makita. Negosyo, Antigo ba? Mahilig din siya sa Antigo. Pero napag-usapan na natin, na sa akin muna ang magagandang bagay. Bakit naman? Ganito ang ginawa mo. Nagkamali ka, Direktor. Hindi naman sa ganoon. Baka hindi kayang bilhin ng museo ninyo. Sino ba ang minamaliit mo? Sa Jiangcheng, mayroon bang Antigo na hindi kayang bilhin ng aming museo? Isang mineral vein. Kung ganoon, dapat mo ngang hanapin ang Jiangcheng Mining. Hintayin mo, kakausapin ko siya agad. Papasok siya sa opisina ng grupo mamaya. Ay, sige. Nakontak ko na, ang inyong boss. Huwag nyo na akong hilahin pa. Sige na. Totoo ba? Nako, sasakyan ng boss yan. Sino ba siya? Ang galing niya. Baka, totoo ngang tinawagan siya ng batang yan. Ikaw ang guro ng curator ko. Sabi niya, ang Ling Yunfeng na eksperto. Ako yon. Sinabi sa akin ng guro ng curator ko. Hinahanap mo raw ako, para pag-usapan ang negosyo ng minahan. Ano ba talaga ang sitwasyon? Sa opisina ko na tayo mag-usap. Huwag na sa opisina. Nagmamadali ako. Diretsahan na lang. Dito na lang tayo mag-usap. Ayos ba? Sige, sabihin mo na. Ganito kasi. Sa ilalim ng gusali ng minahan ninyo. Sa ilalim, may isang ugat ng minahan, na naglalaman ng ginto, pilak, at bakal. Ha. Eksperto Ling, niloloko mo ba ako? Ito ang gusali ng minahan ko. Ang pangunahing negosyo ko ay pagmimina. Sinasabi mong sa ilalim ng gusali ko, may ginto, pilak, at bakal. Sa tingin mo ba maniniwala ako? Bukod pa rito, mula sa teknikal na pananaw, ang tatlong uri ng mineral na ito ay imposibleng magkasama. Kilala mo ang guro ko, at napapanta mo ako rito, para bigyan ako ng mga pahiwatig na ito. Isipin mo na lang na bayad konsultasyon ito. Umuwi ka na at matulog. Huwag mo nang sayangin ang oras ko rito. Hindi ka naniniwala sa akin. Eksperto Ling. Paano mo ako papaniwalain? Ang sinasabi mo ay parang kwento sa langit. Bibigyan kita ng 100,000 yuan. Ito ay dahil lang sa guro ng curator ko. Kung hindi, ipapahabol kita sa security at ipapalayas ka. Huwag mo nang sayangin ang oras at lakas ko. Kung ganoon, ang oras mo at lakas ay nasayang na sa akin. Bakit hindi na lang pagsimulan ng mga manggagawa sa paggalugad sa lugar na ito? Ang paggalugad, 100 metro pababa, 300 metro, 800 metro. Tingnan kung mayroon bang ginto, bakal, at pilak na naruroon. Sige, para sa kapakanan ng guro ng curator ko. Kung wala, sasampalin kita ng 10 beses bilang parusa. Hoy, dalhin mo ang team sa kumpanya para mag-survey ng ginto, pilak, at bakal. Ang ginto ay tunay na ginto. Nakahanap din ako, pilak ito. Mayroon din ako rito, bakal ito. Boss, totoo ito. Sa ilalim ng gusali natin, may minahan talaga. Sa paunang pagtatantya, malaki ito. Oy, aking kapatid,
Kami na nasa industriya ng pagmimina, hindi namin inakala, nasa ilalim ng aming sariling gusali, ay may nakatagong, napakalaking kayamanan. Paano mo nalaman? Nasa ilalim ng aking gusali, ay may ganitong yamang mineral. Ako rin, nagkataon lang na nadiskubre ko. Ha ha ha. Magandang paliwanag yan. Dahil natuklasan mo, para sa aking grupo, ang napakahalagang minahan na ito. Balak kong gawin kang kasosyo sa minahan na ito. Pero kailangan ko ng pera. Magkano ang kailangan mo? 10 bilyon. Sobrang dami naman yan. Ang perang ito, hindi naman sa hindi ko maibibigay, pero kailangan mong maghintay, pagkatapos mahukay ang minahan na ito, at matansya ang halaga nito, saka ko lang maibibigay sa iyo. Bukod pa rito, dapat mong malaman, kung sisimulan ang paghuhukay, ang gusali kong ito, ay kailangan ding give-in. Ito rin ay isang, hindi maliit na halaga ng pera, hindi ko kailangan ng 10 bilyon, 1 bilyon, sapat na ang 1 bilyon. 1 bilyon na lang. Tama. Kailangan ko ng maraming pera, ibigay mo sa akin, para sa buhay ng aking tatay. Sige, ililipat ko na sa iyo ngayon. Sabihin mo sa akin ang iyong account number, HMM. Ang lalaking ito na may paninindigan. Dapat gumaling siya. Huwag kang mag-alala, nabigay mo na ang pera, at naghanda ka pa ng maraming reserbang pondo. Bukod pa rito, ang lahat ng nasa operating room, ay mga profesional, na team para sa paggamot ng mga pasyenteng comatose. Ang sakit ng iyong tatay, tiyak na gagaling. Pero nag-aalala pa rin ako. 6 na oras na, mula nang pumasok siya, ang panganganak nga, hindi ganoon kahirap. Masyado kang kinakabahan, ang ganitong uri ng operasyon, paano mo ikukumpara sa panganganak, ano na? Kumusta na ang operasyon? Kumusta na ang operasyon? Naging maayos ang operasyon. Sabi ng doktor, posible, na magising siya ngayon, pero posible rin na kailangan pa ng 2 o 3 araw, bago siya magising. Salamat sa Diyos. Anak. Tatay, sa wakas ay nagising ka na, sa panahong ito, pinahirapan kita. Hindi po, tatay, ang kalusugan ni tatay, ang pinakamalaking kaligayahan ng isang anak.